Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2401-2420. Kabanata 2401. Ang mga guro ay totoo. Kung ang mga guro ay ginawang wakas, magkakaroon ng higit pang mga pahiwatig sa mas malapit na pagsisiyasat kapag nagsimula ang paghuhukay. Sa katunayan, maaari nilang malaman kung sino ang may pananagutan sa katunayan ng mga pekeng guho. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa utak sa likod ng mga eksena, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mahanap ang pinagtataguan ng kalaban. Ipinadala ni Levi ang Erudian Alliance upang agad na hanapin ang mga guho. Noon, kumalat na sa malayo ang balita ng hitsura ng pagkasira. Kaya, ang Garrison Industry at marami pang ibang paksayon ng Erudian ay sabay na tumungo doon. Maging si Kirin at ang iba ay gustong subukan ang kanilang kapalaran nang marinig nila ang balita. Marami sa kanila ang nagtipon-tipon sa Northampton at naghanda upang damhin ang mga guho. Maging ang interes ni Queenie ay napukaw. Kaya naman, nagpasya siyang pumunta sa Asher Dragon. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Siguradong peke iyon. Pinigilan sila ni Levi nang maghahanda na silang umalis. Batay sa wakas na conclusion ni Levi sa sagradong organisasyon, ang mga guho ay malamang na isang pagkukunwari. Isang peke. Natigilan ang lahat, napatingin sa kanya ang lahat ng hindi makapaniwala. Iyon ay dahil marami sa mga pinakabagong guho ay pawang mga peke. Anyway, napakakomplikado lang ipaliwanag sa maikling panahon. Kahit anong mangyari, magtiwala ka lang sa akin. Kung pupunta ka, nakuha mo na ang sakit. Seryosong tiningnan ni Levi ang lahat. Noon, hindi na naniwala si Zoe at ang iba pa kay Levi. Sa halip, si Queenie ang biglang nagsabi, "Fine. Magtiwala tayo sa kanya sa pagkakataong ito. Iginiit ng aking ama na siya ay isang hindi pangkaraniwang tao. Kaya, gusto kong makita kung totoo ang sinasabi niya." Nais malaman ni Queenie kung ano ang napaka-espesyal tungkol kay Levi, at ito ay isang magandang pagkakataon na gawin iyon. "Edmund, ano sa tingin mo?" Napatingin si Queenie kay Edmund. "Sige, ito ay isang bungkos lamang ng mga guho. Kunin natin ang payo ni Levi at huwag pumunta doon. Titingnan natin kung talagang peke ang mga guho." Dahil sa kung gaano makapangyarihan ang mga salita ni Edmund, ibinahagi ng lahat ang ideya ng pagnanakaw sa mga guho. Sa pag-alis ng lahat ng malalaking paksayon sa kanilang mga sundalo, nagbago ang isip ni Kirin at ng iba pa tungkol sa pagpunta. Sa halip, lahat ay tumataya kung nagsasabi ng totoo si Levi. "Damn it, sa wakas naniwala sila sa akin." Sa pagtanggi na hayaan ang sinumang tao o detalye na madaldal, inutusan ni Levi ang kanyang mga tauhan na siyasatin pa rin ang mga guho. Hindi nagtagal, iyon na ang araw na huhukayan na ang mga guho. Ang ikinagulat ng lahat ay ang mga pangunahing paksayon ng Erudia o iba pang makapangyarihang mandirigma ay hindi lumahok dito. Pinagtawanan sila ng mga makapangyarihang mandirigma na nanggaling sa ibayong dagat para manloob dito. Ipinapalagay nila na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa halip, hindi sila nakaharap sa anumang kompetisyon. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na ang Iron Golem technique na nasa loob ng mga guho ay ninakaw ng mga Raisonian. Ang lahat ng iba pang kayamanan at pamamaraan sa loob ay ibinahagi rin sa pagitan ng iba pang mga mandar-ambong. Ang isang detalyadong pagsusuri na isinagawa ng maglaon ay nagpasya na ang mga guho ay talagang tunay, na sumasalungat sa palagay ni Levi. "Guro, mayroon pa ring ilang tunay na mga guho na nakakalat sa buong mundo kahit na karamihan sa mga ito ay peke," sabi ni Deathfiend. Gayunpaman, sa mga mandar-ambong, sa pagkakataong ito ay isang misteryosong grupo.
Ang enerhiya na kanilang inilabas ay naiiba sa lahat. Gayunpaman, nang dumating ang aking mga tauhan, nakaalis na sila, paliwanag ni Deathfiend. Naguguluhan si Levi. Ibig bang sabihin, pinupuntirya din ng mastermind ang mga guho? Or at least alam kung ano ang nasa loob nito. Humigit kumulang. Kaya naman kailangan kong ipagpatuloy ang aking investigasyon. Aside, I heard super strong ang Iron Golem technique. Inaasahan ko na kung sino man ang nakakuha nito ay malapit nang magsimulang umatake, sabi ni Deathfiend. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Levi. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang mga guho ay naging totoo. Gayunpaman, umalma siya sa wakas na makakuha ng pangunguna. Bam! Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Galit na sumugod si Queenie at iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2402. Pagkawala ng Iron Golem Technique. Levi, hindi mo ba sinabi na peke ang mga guho? Bakit naging genuine? Oo, may utang ka sa amin ng paliwanag. Lahat ay nakasalansan sa kanilang mga kritisismo. Talagang nahuli si Levi sa bagay na iyon dahil lahat ng mga naunang guho ay peke pala. Hindi lang nasayang ang kanilang oras, ginamit din sila bilang mga pawn. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ay totoo sa pagkakataong ito. Naghihinala ako na may mali, sagot ni Levi. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Queenie at ang iba. At gayunpaman, sinasabi ni Itay na ikaw ay pambihira. Ngayon, ano ang espesyal sa iyo? Naniwala din ako sa iyo minsan, at saan ako dinala nito? Nauwi kami sa niloko mo. Ako ay naging isang tanga na nagtiwala sa iyo nang sabihin mong ang mga guho ay pekeng walang anumang ebidensya. I even got my brother and the others to trust you. Galit na galit si Queenie. Levi, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Ang iyong kasinungalingan ay naging dahilan upang ang karamihan sa mga pangunahing paksayon kay Erudia ay hindi pumunta doon. Kahit ako at ang Garrison Industry ay walang pinadala. Sa huli, tayo. Pinahintulutan ang mga samsam na nagbibigay sa mga paksayon sa ibang bansa. Ang mga kayamanan iyon ay kay Erudia. Paano natin sila hinayaan na mahulog sa kamay ng iba? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nangungutya sa atin ngayon? Sa katunayan, ito ay naging isang itim na marka para sa akin at sa Garrison Industry. At saka, pinayagan mo ang isang ultimate technique naman ako ng iba. Kasalanan mo ang lahat. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kawalan nito kay Erudia? Naiisip mo ba kung gaano kaseryoso ang pagnanakaw ng Iron Golem technique ng mga mandirigma sa ibang bansa? Sa katunayan, gagamitin pa nila ito laban sa sariling mga mamamayan ni Erudian. Kapag nangyari iyon, hindi mabilang na mga tao ang mamamatay sa ilalim ng kapangyarihan nito. At ang lahat ng ito ay kasalanan ni Levi. Siya ang may pananagutan sa pagbibigay sa amin ng maling impormasyon tungkol sa mga guho, na naging sanhi ng pagkawala ng Iron Golem technique sa aming mga kaaway sa ibang bansa. Kaya, kailangan natin siyang panagutin sa pagtataksil na ginawa niya kay Erudia. Sa likod ni Queenie, si Edmund at ang iba ay naghagis ng mga paratang kay Levi at inilagay ang lahat ng sisi sa kanya. Nakaramdam ng galit, hindi napigilan ni Asher Dragon na magprotesta, Sir, sigurado akong hindi ito seryoso. Hindi ba seryoso? Hayaan akong bigyan ka ng isang dosis ng katotohanan. Ang sinumang nagtataglay ng Iron Golem technique ay magagawang talunin ang lahat sa Divine Leaderboard. Sa katunayan, ang Dark Emperor at ang aking ama ay hindi nagagawang tumagos sa Iron Golem technique sa kanilang mga pag-atake, paliwanag ni Edmund. Napasinghap ang lahat sa gulat. Ganyan ba talaga kalakas ang Iron Golem technique? Mamham. Kapag ginamit ang pamamaraan, ang katawan ng isang tao ay magiging hindi masisira tulad ng isang golem. Ang isa ay maaaring makatiis sa anumang uri ng pag-atake. Kahit ang Skyward Sword at Terrorblade ay walang silbi laban dito. Sa ngayon, wala pa akong narinig na pag-atake na maaaring tumagos sa Iron Golem technique. Kahit na ang mga mutated zombie sa Maya Industries ay mapatlo kong ihahambing. Isa pa, kapag nailabas na ng isang tao ang pamamaraan, ang pag-atake ng isang tao ay magiging lubhang mapangwasak na walang makatiis nito, detalyadong paliwanag ni Rogue Slayer. Sa makatuwid, kung ang isa ay magsasanay sa Iron Golem technique sa pinakamataas na antas nito,
ang isa ay magiging sapat na malakas upang hamanin ang Dark Emperor at banal na Brigadier. Nang marinig ang paliwanag, napagtanto ng lahat kung gaano kalaki ang pagkawala. Ang Iron Golem technique ay sadyang nakakatakot. Sa pamamagitan nito, ang isa ay maaaring maging pinakamalakas na mandirigma sa lahat. Ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga armas tulad ng Skyward Sword at Terrorblade. Napabuntong hininga si Edmund. Kasalanan ko rin. Dahil sa kung gaano kalakas ang Iron Golem technique, hindi ako naniwala na madali itong mahukay. Iyon ang dahilan kung bakit nakikinig ako kay Levi at inakala kong peke iyon. Sir, ano pong kasalanan nyo? Si Levi ang nagpakalat ng kasinungalingan at nagsisinungaling sa lahat. Kahit si Divine Brigadier ay nalinlang, nag-utos siya na huwag lumahok sa pagsalakay sa mga guho. Eksakto. Kasalanan lahat ito ni Levi. Dapat bayaran niya ang ginawa niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2403. Sobrang kumpiyansa. Patuloy na sinisisi ang mga nasasakupan ni Edmund si Levi. Tama iyan. Kung hindi dahil sa kanya, ang Iron Golem technique ay pagmamayari pa rin ni Erudia. At least, magkakaroon ng isa pang mandirigma si Erudia sa 3 lugar ng Divine Leaderboard. Hindi lang naging dahilan ng Levi na mawala sa amin ang Iron Golem technique, kundi pati na rin hayaan itong mahulog sa mga kamay ng kaaway. Hindi magtatagal, gagamitin nila ito para patayin tayo. Levi, may dugo ka na sa mga kamay mo. Magdurusa si Erudia dahil sa mga kinikilos mo. Nakatitig ang lahat kay Levi. Sila, lalo na si Zoe at ang iba pa, ay nagkakagulo dahil talagang nagkamali si Levi. Si Levi ang nagpatigil sa kanila nang gusto nilang hanapin ang mga guho. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila ang isang buong pagkarga ng crap. Ano ang punto ng lahat ng ito? Alam ba nila kung paano gumawa ng kaguluhan at kumilos tulad ng mga clown? Humihingi ako ng paumanhin sa aking maling paghuhusga. Kung may mga problema, ako mismo ang mananagot, sagot ni Levi. Levi, ayokong marinig ang mga palusot mo. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Queenie. Ang iba ay nakasalansan sa pressure. Tama iyan. Sabihin mo sa amin kung ano ang gagawin mo tungkol dito. Walang magawa. Hindi ba ang Iron Golem technique lang? Papatayin ko na lang ang sino mang maglakas loob na manggulo kay Erudia. Si Levi ay isang dagat ng kalmado. Anong Iron Golem technique? Walang iba kundi B** kill sheet. Walang paraan na makakayanan nito ang isang suntok ko. Kahit na gusto kong turuan ka ng mga diskarte na walang talo, tumanggi kang pag-aralan ang mga ito at naisip mo na wala silang silbi. Sa halip, naluluha ka sa ilang pamamaraan na mukhang magarbong. Anong ignorante na grupo? Lahat, huwag nang sisihin si Levi. Kahit na siya ay gumawa ng maling tawag, ang mga kahihinatnan ay hindi gaanong kaitakot-takot. Kung sakaling mabantaan si Erudia, papatayin ni Levi ang sinumang maglalakas loob na gawin iyon, depensa ni Mia kay Levi. Ha, katawa-tawa yan. Sa tingin mo kaya niyang patayin ang isang taong dalubhasa sa Iron Golem technique. Siya ay nirerango ng 1,000 sa Divine Leaderboard at hindi unang lugar. Kahit na ang unang inilagay na mandirigma ay hindi magagawa iyon. Napaungol si Edmund. Sige na, Edmund. Ang ginawa ay tapos na. Walang kwenta ang iyakan ang natapong gatas. May responsibilidad din kami para dito. Anyway, kailangan na nating ihanda ang ating mga sarili. Kapag natapos na ng kalaban ang kanilang pagsasanay sa Iron Golem technique, tiyak na pupunta sila para sa atin sa Erudia, mungkahi ni Queenie. Tumanggaw si Edmund at ang iba pa. Ma'am Ham, tama ka. Magpapadala ako ng mga tao para subaybayan ang ating mga kaaway. Kapag nagkaroon ng anumang oras, lahat tayo ay gagawin nito ng sama-sama. With that umalis na ang lahat. Si Zoe, Asher Dragon, at iba pa ay binigyan si Levi ng isang tingin ng pagkabigo, dahil ang kanyang walang ingat sa mga salita ay naging dahilan upang mawalan ng kapangyarihang pamamaraan si Erudia at humarap sa isang malaking banta. Gayunpaman, nanatili si Queenie sa halip, dahil mayroon siyang sariling plano. Nabigo si Levi sa unang pagsubok na itinakda niya para sa kanya. Kung nabigo siya sa isa pa, magkakaroon siya ng sapat na dahilan para magbago ang isip ng kanyang ama. Sa oras na iyon, kailangan na siyang hayaan ng kanyang ama. Minsan,
Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Pati ang tatay ko na walang talo ay hindi kasing kumpiyansa mo, pang-iinis ni Queenie. Iyan ay dahil natalo ko ito sa kanya. Paano mo inaasahan na makaramdam pa rin siya ng kumpiyansa? Malinaw na sagot ni Levi. Sa pag-aalalang lumaki ang alitan nilang dalawa, hinayla ni Mia si Levi. Sige na, Mia, dapat kang magsanay ng mabuti. Makalipas ang ilang oras, kahit ikaw ay mapupuksa ang hindi masisirang katawan ng isang golem, ginulo ni Levi ang kanyang buhok. Hindi nag-alinlangan si Mia sa kanyang sinabi. Sa kasalukuyan, nagsanay lamang siya sa mga pangunahing pamamaraan na itinuro sa kanya ni Levi. Nang makita ni Queenie na sila ni Cyrus ay nagsasanay ng mga ganoong pamamaraan, nanunuya siya, ang daming tanga. Samantala, ipinagpatuloy ni Levi ang pagsusuri sa sitwasyon kasama si Deathfiend. I think may alam ako. Di ba sabi mo may misteryosong grupo na nakalusot sa mga guho? Isa pa, ang pinakamahalagang bagay ay ang Iron Golem Technique. Kung ganoon, pwede. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Levi. Ano ito? Tanong ni Deathfiend. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2404. Susunod na target Erudia. May kinalaman ito sa mga mutated zombies. Nabanggit na noon ng pamunuan ng Maya Industries na ang mga mutated zombie ay bahagi ng isang proyektong iniwan ni Dr. Erebus sa Lab of Gods. Sa una, ang eksperimento ay dapat gamitin sa malalaking hayop. Ang layunin nito ay lumikha ng isang katawan na hindi namamatay at hindi nasisira. Ang mga nakamutate na zombie ay talagang tagumpay na, ngunit hindi pa sila na perpekto. Nang marinig ang pagsusuri ni Levi, agad na naunawaan ni Deathfiend kung ano ang nangyayari. Sa makatuwid, pumunta sila sa mga guho upang makuha ang Iron Golem Technique. Kung nagawa nilang isama ito sa kanilang mga eksperimento, magiging matagumpay sila sa paglikha ng isang bagay na hindi magaganap. Kaya, sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga kamay sa pamamaraan, nilalayo nilang palakasin ang kanilang paglikha. Tama ka. Hayaan akong pumunta sa Maya Industries at suriin sa kanila. Nakatago bilang Dark Emperor, nagtanong si Levi sa Maya Industries para magtanong. Ang sagot na natanggap niya ay ang Iron Golem Technique ay hindi may lalapat sa mga nakamutate na zombie. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa proyekto ng Lab of Gods. Kung isasaalang-alang kung gaano kademonyo si Dr. Erebus, maaaring makahanap siya ng gamit para dito. Isang pahiwatig. Nakahanap na kami ng isa pang lead. Mula sa kanyang mga pagsisiyasat, alam ni Deathfiend na maaaring mula sa Lab of Gods ang mga taong naging sanhi ng pagkagambala sa enerhiya. Ituloy ang investigasyon. Naniniwala ako na makakahanap tayo ng higit pang mga pahiwatig sa lalong madaling panahon. Utos ni Levi. Ang mga sumunod na araw na sumunod ay walang nangyari. Ang lahat ay abala sa pagsasanay na may matinding intensidad habang si Queenie ay nanatili sa tabi ni Levi. Mula sa kanyang obserbasyon, wala siyang nakitang kakaiba sa kanya. Para naman kina Mia at Cyrus na nakatutok sa pagsasanay ng mga pangunahing pamamaraan, wala silang nagawang pag-unlad. Si Cyrus, lalo na, ay tila nang hina sa halip. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, walang paraan na maaaring malaman niya na ito ay isang tanda ng pag-unlad. Ang kanyang sitwasyon ay katulad noong nasa Prison of Darkness si Levi. Sa makatuwid, si Cyrus ay isang hakbang na mas malapit sa tagumpay. Gayunpaman, mula sa araw na iyon, patuloy na bumaha ang balita. Ang mga mandirigma na nakakuha ng mga diskarte at droga mula sa mga guho ay sa wakas ay sinanay at natunaw ang mga ito. Dahil dito, ang lakas nila ay tumaas ng malaki. Nang magsimula silang unti-unting lumitaw sa lahat ng sulok ng mundo, ang mga ranggo sa Provisional at Divine Leaderboard ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Si Levi na huling inilagay sa Divine Leaderboard ay biglang na-relegate sa ika-17 sa Provisional Leaderboard. Iyon ay isang indikasyon na mayroong maraming bagong mandirigma na lumukso sa unahan niya. Sa totoo lang, 13 manlalaban lang ang nakapasok sa Divine Leaderboard. Ang 13 na pinalitan ay bumalik sa Provisional Leaderboard. Dahil ang ilan ay hindi nakapasok sa Divine Leaderboard, tumapon sila sa Provisional Leaderboard at itinulak si Levi pababa sa ika-17 pwesto doon. Ito ay isang nakakagulat na pag-unlad sa lahat.
Alam nila na ito ang resulta ng mga pamamaraan at kayamanan na natagpuan sa mga guho. Sa isang kisap mata, 13 mandirigma ang itinaas sa Divine Leaderboard, habang hindi mabilang na iba ang na-promote sa Provisional Leaderboard. Ang pinaka-nakakatakot na pag-unlad sa lahat ay si Hirai Musashi, ang mandirigmang sum-aikop sa Iron Golem Technique, ay umiikot sa paghamon ng mga Divine Leaderboard Warriors sa buong Bayview. Noon, nasa ika-50 na siya sa Divine Leaderboard at mabilis pa rin siyang umaakyat sa ranggo. Matapos hamanin ang mga Divine Leaderboard Warriors ng Raysol niya, Kirea, at iba pang mga kalapit na bansa, sa wakas ay nakapasok siya sa top 30. Noon, nagulat ang lahat. Sa partikular, alam ng mga nasa Erudia kung gaano kalakas ang Iron Golem Technique. Sa loob ng maikling panahon, si Hirai ay nakatapult sa libu-libong mandirigma sa Provisional Leaderboard sa ika-30 pwesto sa Divine Leaderboard. Sa kabila nito, nakilala ang lahat na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay higit pa sa 30 sa itaas. Naglalaan lang siya ng oras sa kanyang mga hamon. Sa paglipas ng panahon, mas magiging pamilyar siya sa Iron Golem Technique at natural na tataas ang mga ranggo. Kaya naman, ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa mga manlalaban sa Divine Leaderboard. Natural, ang susunod na target ni Hirai ay si Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2405. Ako ang tagapangalaga. Nataranta ang lahat kay Erudia sa balita. Ang usapin ay lumaki ng mas mabilis at mas nakakatakot kaysa sa inaasahan nila. Kahit na ang Iron Golem Technique ay madaling makabisado, ang oras na kinuha ni Hirai para umunlad ay napakaikli pa rin. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na mas nakakatakot na figure ay ang amo ni Hirai, si Kuroki Tekiya. Siya ay lumitaw sa Raysol niya kamakailan bilang isang makapangyarihang master at nirerango ang ika-16 sa Divine Leaderboard. Sa totoo lang, siya ang unang nakakuha ng Iron Golem Technique. Simula noon, umasa ang kanyang disipulo sa Iron Golem Technique para masigurado ang kanyang posisyon sa top 30. Tungkol kay Kuroki, siya talaga ang sinadya upang hamanin ang mga tanong na manlalaban ng Divine Leaderboard at din ang Divine Brigadier. Habang isa-isa nilang pinabagsak ang kanilang mga kalaban, ang kanilang pagsasamantala ay nagulat sa buong mundo. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagpasok ni Kuroki at ng kanyang disipulo kay Erudia at hinahamon ang mga mandirigmang Erudian, lalo na ang mga nasa Divine Leaderboard. Ang makapangyarihang mga mandirigmang Erudian sa Divine Leaderboard tulad ni Kirin, White Tiger, Floyd, at iba pa ay nasa labas ng 30 sa itaas. Sa loob ng 30 sa itaas ay si Zoe, na ika-27, at si Tyrone, na ika-25. Ang mga nakalagay sa 23, 22, 21, at ika-19 ay pawang mga mandirigmang Erudian. Sa loob ng 10 pangunahing paksayon ng Erudia, ang pinuno ng Chilshire Ancient Clan ay nirerango sa ika-17. Si Raiden ng Northwest City Ancient Clans ay nirerango sa ika-16, at iba pa. Si Ronnie Hawk ng Bananville ay nasa ika-14 na ranggo. Si Queenie ay nasa ika-10, habang si Donald Garrison ay nasa ika-8 ranggo. Si Edmund ay nasa ika-6 na ranggo, at ang monastikong Dragolfer ay nasa ika-4 na pwesto. Maliwanag, ang nagtanong 30 ay naninirahan sa mga mandirigmang Erudian. Kaya naman, sila ang mga susunod na target ni Kuroki at ng kanyang disipulo. Nandito na ang karma ni Levi. Natapos na ng ating mga kaaway ang kanilang pagsasanay sa Iron Golem Technique at nakarating na sila sa Erudia. Ang Iron Golem Technique ay kay Erudia. Pero ngayon, may ibang gumagamit nito para patayin ang mga Erudian, hamanin ang ating mga mandirigma, at sa huli ay ipahiya tayo. Kasalanan mo ang lahat, kung hindi dahil sa iyo, magkakaroon na si Erudia ng isa pang mandirigma na kasing husay ng Dark Emperor at uupo sa tuktok ng Divine Leaderboard. Levi, alam mo ba kung ano ang naging kasalanan ni Erudia sa pagkakamali mo? Kung paanong inaasahan ng lahat ang paparating na sakuna, sinisisi nilang lahat si Levi. Hindi maikakailang kasalanan niya iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng ito, at si Erudia ay nakagawa ng isang walang talo na kampyon. Nakatitig kay Levi, napangisi si Queenie, ito ba ang nagpapa-espesyal sa iyo? Iyon ay upang magdulot ng gulo at makaakit ng mga sakuna.
Marami ang nadismaya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pakikinig sa kanya ay nagpunta sa kanila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Ngayon, kinukot siya ng buong mundo si Erudia. Hindi lamang nila ibinigay ang isang pamana ng kanilang mga ninuno kundi pinahintulutan din nilang gamitin ito ng kanilang mga kaaway laban sa kanila. Ito ay isang kahihiyan para sa bansa, at si Levi ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala, ang mga hamon ay hindi malaking bagay. Hayaan mo na lang sila. Kung may bantaman sila, personal ko silang kakatayin. Maging ito ay ang nakaraan, kasalukuyan, o ang hinaharap, ako ay palaging magiging tagapag-alaga ni Erudia. Kalmado ang ekspresyon ni Levi, dahil hindi niya nakitang banta ang mga kalaban. Paf! Hahaha! Bigla namang nagtawanan ang lahat. Ang tagapag-alaga ni Erudia. Hahaha! Nakakatawang biro. Ang tagapag-alaga ni Erudia. Anong klaseng misconception yan? Sa tingin niya ay walang takot siya at kaya niyang harapin ang lahat ng pananakot ni Erudia. Kahit na si Divine Brigadier ay hindi nangangahas na gumawa ng ganoong paghahabol. Ang tunay na tagapag-alaga ng Erudia ay ang The Cardinal Hall at Aragon. Paano ipapahayag ni Levi ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga kung siya ay isang tao lamang? Hindi ba't walang katotohanan? Levi, kailangan na nating bumalik sa ating trabaho. Kung ito ay lumala sa isang sakuna, ikaw ang unang ihahandog para sa pagpatay. Sa pamamagitan nito, nagsimulang maghanda ang lahat. Gayunpaman, kakaiba na ang Divine Brigadier ay nagutos sa The Cardinal Hall at Aragon na huwag makialam sa usapin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2406. Pagpuksa sa mga Erudian fighters. Ang kanyang desisyon ay ikinaintriga ng lahat. Lumilitaw na si Divine Brigadier ang pumanig kay Levi pagdating sa dalawang bagay. Kaya naman, naguluhan si Queenie kung ano ang nakita ng kanyang ama kay Levi. Pambihira ba talaga siya? Ngunit hindi mahalaga, ito ay isa pang magandang pagkakataon. Sa huli, ilalagay niya si Levi doon para harapin si Kuroki at ang kanyang disipulo. Kung tutuusin, gusto niya talagang malaman kung kaya niyang talunin ang kalaban o nagyayabang lang palagi. Kung kaya niya talaga, iyon ang magpapatunay kung gaano siya ki-special. O kung hindi, siya ay papatayin sa proseso. Dahil dito, nagpa siya si Queenie na gamitin ang mga pangyayari bilang pagsubok para kay Levi. Di nagtagal, pumasok si Kuroki at ang kanyang disipulo kay Erudia at sinimulan ang kanilang mga hamon. Hinamon ni Hirai ang mga nakarerango na mas mataas sa 30 sa Divine Leaderboard. Kasama sa kanyang mga kalaban sina Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Nang ma-challenge, si Kirin at ang iba pa ay sumang-ayon ng walang takot. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita. Ang Asher Dragon, Phoenix, Kirin, Venom Fiend, Sword Fiend, Kingsley, Floyd, at marami pang iba ay natalo lahat. Gamit ang Iron Golem technique, pinawi ni Hirai ang marami sa mga kampyon ng Erudias mula sa Divine Leaderboard. Lahat ng mga kamag-anak ni Levi ay natalo din. Maging ang mga mula sa Erudian Alliance, tulad ng Azure, Minka, Zar, at marami pang iba ay natalo rin sa kanilang hamon. Higit pa rito, marami pang iba na hindi kilala ni Levi ay itinapon din sa basurahan. Ang layunin ni Kuroki at ng kanyang disipulo sa pagpunta sa Erudia ay upang talunin ang lahat ng mga kampyon nito sa Divine Leaderboard. Sa nakakatakot na aura, si Hirai ang unang humamon. Madali niyang nalampasan ang mga nakarerango na mas mataas sa 30 sa Divine Leaderboard. Ang bawat isa sa kanyang mga kalaban ay natalo. Walang sino man sa kanila ang makatiis sa kapangyarihan ng Iron Golem technique. Sa katunayan, ang mundo ay nagulat na ito ay hindi kahit isang kapaligiran. Sa sandaling iyon, nahaharap si Erudia sa nangyayaring krisis sa bagong panahon. Bagamat may iba pang mga naghamon na nauna sa kanila, walang napakalakas. Matapos ang lahat ng nasa itaas ng 30 ay matapang na natalo, nagsimulang mag-focus si Kuroki sa nangungunang 30 mandirigma ng Divine Leaderboard. Kabilang sa kanila si Zoe, na kamakailan lamang ay na-promote mula 34th hanggang 27th. Kaya naman, siya ang unang na-challenge. Gayunpaman, sa harap ng hindi magagapi na Iron Golem technique, wala siyang kalaban-laban. Sa katunayan,
naramdaman niya na si Kuroki ay mas malakas kaysa sa mga mutated zombies na hindi magaganap na mga panlaban. Hindi tulad ng mga mutated zombies, ang atake ni Kuroki ay kasing lakas ng kanyang depensa. Ang tanging naramdaman ni Zoe ay kawalan ng pag-asa sa sandaling siya ay natalo. Sumunod sa listahan ay si Tyrone. Siya rin ay natalo ng walang kahit isang pagkakataon na maka-counterattack. Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma hanggang sa nalabanan si Donald na nasa ika-8 pwesto. Sa kasamaang palad, natalo rin siya sa wakas. Sa oras na si Edmund, na nasa ika-6 na ranggo, ay sumabak sa labanan, ginugol niya ang nakaraang gabi sa pag-estratehiya sa mga elite ng The Cardinal Hall kung paano talunin ang Iron Golem technique. Kaya naman, mas matagal siyang naninindigan kaysa sa iba kahit natalo pa rin siya sa huli. Sa kabila ng pagpapakawala ng kanyang ultimate technique, hindi siya nakagawa ng isang dent laban sa Malagolem na hindi masisira sa katawan. Sa wakas, si Dragopher, na nasa ika-4 na ranggo at sinanay sa mga diskarte sa golem, ay hinamon. Ang impregnable body technique na kanyang sinanay ay katulad ng Iron Golem technique. Bagamat magkapareho sila ng mga katangiang nagtatanggol, ang pagkakakasala ni Dragopher ay hindi maihahambing sa Iron Golem technique. Dahil dito, siya rin ay nabigla, na naging gulat kay Erudia at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa pagkatalo ni na Edmund at Dragopher, mukhang hindi mapigilan si Kuroki. Si Erudia ay lubos na napahiya at naging laman ng mga biro ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Iron Golem technique ay pag-aari ni Erudia noong una. Ayon, na-miss namin si Queenie, na nasa ika-10. Hamanin natin siya. Itinoon ni Kuroki ang kanyang paningin kay Queenie, na nagkataong kasama ni Levi sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2407. Tinamaan ng takot. Sa sandaling iyon, lahat ng mga natalo sa Divine Leaderboard ay natipon sa manor ni Levi. Siya ang sinisisi nila. Levi, nakita mo ba ang ginawa mo? Ang mga kahihinatnan ay naglalaro sa harap mo mismo. Si Erudia ay napahiya at lahat ay nahihiya. Ang lahat ng mga kampyon nito sa Divine Leaderboard ay nabura na. Wala nang makakapidyo sa kanila ngayon. Ngayon ay minarkahan ang pinakamalaking sandali sa kasaysayan ni Erudia. Maging si Edmund at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling pumunta. Levi, inaamin mo na ba na kasalanan mo ito? Kung hindi mo kami pinigilan sa pagsasabing ito ay peke, ang Iron Golem technique ay hindi mahuhulog sa kamay ng iba. Ngayon, ginagamit ito ng mga tagalabas para basurahan tayo at ipahiya si Erudia. Tinatapakan nila ang ating pride at ang martial arts ni Erudia. Huwag kalimutan na ang Iron Golem technique ay kay Erudia. Kami ang dapat na humawak nito. Pero ngayon, ginagamit na ito ng ating mga kaaway para patayin tayo. Patuloy na pinuna ng lahat si Levi. Inilabas nila ang galit, pagkadismaya, at kahihiyan na sila nadama mula sa kanilang pagkatalo sa kanya. Bagamat kasalanan talaga ni Levi ang bagay na iyon dahil sa kanyang maling paghuhusga, hindi lang dapat sa kanya ang sisihin. Kung sila ay sapat na makapangyarihan, wala sa mga ito ang mangyayari. Ang pinakabuod ng bagay ay ang kanilang sariling kawalan ng kakayahan. At gayon pa man, naglakas loob pa silang magreklamo at ilabas ang kanilang mga frustrations kay Levi. Bigla namang ngumiti si Levi. Hindi masamang ideya para sa kanilang lahat na malaman ang kanilang lugar. O kung hindi, maaari nilang ipagpatuloy na ipagpalagay na sila ay hindi magagapi. Sa lahat ng ito, sila ay walang humpay na nagagalak tungkol sa kanilang mga hanay sa lawak ng pagiging nahuhumaling sa kanilang sarili. Ngunit pagkatapos matalo, tila alam na nila ang kanilang lugar. Ang kanilang ranggo sa Divine Leaderboard ay tila walang pagbabago sa harap ng Iron Golem technique. At saka, hindi ba't patuloy nilang pinupuri ang mga kabutihan ng mga makabagong pamamaraan ng panahon. Ngunit ngayon, napatunayang walang silbi ang kanilang mga diskarte laban sa Iron Golem technique, na isang sinaunang simula. Dahil dito, nadama ni Levi na ang kanilang pagkatalo ay isang mahalagang paalala para sa kanila na manatiling mapagpakumbaba. Gayunpaman, walang paraan sina Edmund at Donald ay maaaring tanggapin ang kahihiyan ng pagiging thrash. Sa kabila ng pagkatalo ni Edmund, hindi pa rin nakialam ang The Cardinal Hall. Ang ginawa lang nila ay nilunok ang kahihiyan. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Donald ang pagtawanan. Kaya naman,
Inutusan niya ang sinaunang angkan ng garrison na magbigay ng mga reinforcement. Samantalang ang natitira, pareho ang sitwasyon nila ni Edmund. Ang tanging magagawa nila ay lunukan ang kanilang pride nang walang anumang pagkakataong makapaghiganti. Levi, kailangan mong managot sa mga nangyayari ngayon. Kahit ang kamatayan mo ay hindi sapat para masugpo ang galit ng masa. Ang daming sumigaw. Paano kung patayin ko silang dalawa? Nakangiting tanong ni Levi. Patayin silang dalawa. Nagtawanan ang lahat. Kung tutuusin, personal nilang naranasan kung gaano kalakas si Kuroki at ang kanyang alagad. Kung hindi sumipot ang Dark Emperor, na nangunguna sa Divine Leaderboard, at Divine Brigadier, walang ibang makakagawa laban sa dalawang kalaban na ito. Kahit na ang pangalawa at pangatlong ranggo na mandirigma ng Divine Leaderboard ay nabigo na pigilan silang dalawa. At ngayon, ipinahayag ni Levi na papatayin niya sila. Anong biro? O hindi, binigyan ni Kuroki ng hamon si MS. Birmingham at papunta na siya dito ngayon. May nag-report bigla. Ano? Darating si Kuroki. Mabilis. Takbo. Bilasan natin. Hindi namin kayang makita siyang muli. Nang mabalitaan ng mga natalo ang pagdating ni Kuroki, nagsimula silang tumakbo palayo na parang mga daga na nakakita ng pusa. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili na manatili ng ilang sandali, dahil wala silang lakas ng loob na harapin muli si Kuroki. Kung tutuusin, ang kanilang pagkatalo ay nagdulot sa kanila ng matinding trauma kaya nabubuhay sila sa takot at hindi na nila maitaas ang kanilang mga ulo. Iyon ang takot na pinalo ni Kuroki sa kanila. Ang takot na ginawa niya sa kanila ay nasunog sa kanilang kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2408. Nanginginig sa pangalan niya. Walang pinagkaiba si Edmund dahil na-trauma din siya sa pambubugbog na ibinigay sa kanya ni Kuroki. Iyon din ang unang pagkatalo na naranasan niya sa kanyang buhay. Inilabas niya ang lahat ng mga diskarte ng The Cardinal Hall, kabilang ang mga lihim na galaw ng organisasyon. Sa kasamaang palad, lahat ng ginawa niya ay walang saysay sa harap ng Iron Golem Technique. Palibhas ay lubos na sinaktan ni Kuroki, ang tanging emosyon na naramdaman niya ay ang kawalan ng pag-asa. Nang marinig niya ang pangalan ni Kuroki, nanginginig ang kanyang katawan sa takot habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Queenie, huwag kang mag-alala. Nandito si Kuroki para makipag-spar, hindi para patayin ka. Nang matapos siya, tumakas si Edmund. Ang natitirang mga mandirigma ay mas malungkot na kalagayan kaysa kay Edmund. Nawalan ng kulay ang kanilang mga mukha habang sila ay basang-basa sa malamig na pawis. Marami sa kanila ang naliligaw habang tumatakas. Ang pangalan lang ni Kuroki ay sapat na para takutin ang buhay na liwanag ng araw sa kanila. Sa isang kisap mata, lahat ng taong sinisisi si Levi ay naglaho dahil wala na silang lakas ng loob na harapin si Kuroki. Kung sakaling makita siya muli, malamang na matroma sila habang buhay. Kaya naman, lahat sila ay tumakas sa pagbanggit ng pangalan ni Kuroki. Samantala, nabigla si Levi sa kanilang naging tugon. Hoy, huwag kang pumunta. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako susuko sa kanila puwet. Huwag kang umalis. Sinubukan ni Levi na sunggaban ang mga kakilala niya. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nagbold na parang mga kabayong pinalabas sa kwadra. Maaari kang mamatay ng mag-isa. Sa amin naman, takot na takot kami kay Kuroki. With that, tumakbo silang lahat, si Queenie at Levi lang ang naiwan sa eksena. Nandoon din sina Mia at Cyrus. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas dahil nag-iisa sila sa pagsasanay. Bakit sila takot na takot? Nakakatuwa ito. Natuwa si Levi. Hinaplos ang kanyang baba, sinabi niya, kailangan ko ng dahilan para patayin ang guro at disipulo mamaya. Ano ang dapat kong sabihin? Gumagawa ba sila ng kalituhan kay Erudia? Gayunpaman, naglibot lamang sila sa paghamon sa iba at hindi pa sila pumatay ng sinuman o nagdulot ng anumang pagdurusa. Sa makatuwid, ang dahilan na ito ay mukhang hindi sapat. Teka, meron ako. Sa wakas ay nakaisip si Levi ng magandang dahilan para ilabas si Kuroki at ang kanyang alagad. Bakit wala kang sinasabi? Dahil walang narinig na salita mula sa kanya, napagtanto ni Levi na tahimik si Queenie sa buong araw. Paglingon niya ay nakita niyang namumutla na ito at hindi napigil ang nanginginig na para bang dinapuan ng malalang sakit.
Halatang natakot siya sa sagot ng lahat, lalo na ng kapatid niya. Si Edmund ay isang mapagmataas na tao, na hindi kailanman natalo. Sa makatuwid, ang kanyang reaksyon ay gumawa ng malaking epekto sa kanya. Maliban sa kanilang ama, walang ibang nakita si Edmund na kapantay niya. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang takot. Kaya naman, nang makita niya kung gaano siya kitikot kay Kuroki, masasabi ni Queenie kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kuroki. Dahil dito, siya ay pantay na sinakop ng takot. Bilang huling tao sa Divine Leaderboard na hinamon, hindi siya sinasadyang naging huling linya ng depensa ni Erudia. Kung siya ay matatalo, ang mga ito na ang lahat ng mga kampyon ni Erudia sa Divine Leaderboard ay nabura. Sa napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat, at sa katotohanang ang lahat ay takot na takot sa kamatayan, pakiramdam ni Queenie na parang babagsak siya sa ilalim ng napakalaking presyo. Sa katunayan, pakiramdam niya ay umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Napatulala si Levi. Wala pa si Kuroki tapos nagpapanik ka na. Anong nangyari sa mayabang mong pagkatao? Hindi ka ba napakalakas? Hindi ba invincible ang tatay mo? Bakit takot na takot ka? At saka, inutusan ng iyong ama ang The Cardinal Hall na huwag makisali dahil alam niyang gagawin ko. Harapin ito ng maaga o huli. Kahit siya ay napagtanto na si Kuroki ay hindi isang banta. Kaya naman hindi siya nag-aalala. Ang daming mangmang. Hindi naman ikaw ang hinahamon. Siyempre, hindi ka natatakot. Wala kang ideya kung ano ang kakaharapin natin pagkatapos ng lahat. Ganti ni Queenie. Maya-maya, naramdaman nila ni Levi na may paparating. Boom! Isang nakakatakot na aura ang biglang bumalot sa paligid. Katulad ng isang bumubulusok na bulalakaw, naramdaman na parang mapapawi nito ang Northampton. Nang marinig ang ingay, nanginginig si Queenie ng mas matindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2409. How dare you come and go as you please? Pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod nang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang buong katawan. Dahil sa takot bago pa man magsimula ang laban, sumuko na si Queenie sa isip. Sa katunayan, hindi maikakailang matatalo siya kay Hirai kung maglalaban sila, lalo na si Kuroki. Ito ba ang nakakatakot na kapangyarihan ng Iron Golem Technique? Nanginginig sa takot si Queenie. Gaya ng inaasahan, dumating na si Kuroki at ang kanyang disipulong si Hirai. Dahil dito, walang ibang tao sa paligid ng manor ni Levi. Wala ni isang kaluluwa ang nangahas na manood ng palihim. Natakot ang lahat ng kapangyarihan ng Iron Golem Technique. Bukod dito, sigurado silang matatalo rin si Queenie. Dahil sa magiging one-sided ang labanan, hindi mahalaga kung manood sila. Nakaramdam ng takot ang lahat sa paparating na kahihiyan ni Erudia, kung saan nabura ang lahat ng kanyang mga kampyon sa Divine Leaderboard. Samantala, na-update lang ang Divine Leaderboard. Nasa pangalawang pwesto na ngayon si Kuroki, gaya ng inaasahan. Maliwanag, ang susunod niyang target ay ang unang rank na mandirigma sa listahan. Sa kabila ng hindi mahuhulaan sa palabas, siya ang tunay na pinakamakapangyarihang mandirigma ng Divine Leaderboard sa kasalukuyan. Boom! Kasunod ng dumadagandong na tunog, dumating ang dalawang Raysonian Warriors na naka-samurai gear. MS. Queenie Birmingham, ika-10 ranggo ng Divine Leaderboard. Ako, si Kuroki Tikiya ng Raysonia, ay hinahamon kita. Palaban na deklara ni Kuroki. Nang gustong magsalita ni Levi, inis na inis si Queenie sa tabi. Ako, tinatanggap ko ang hamon mo. Kahit natatakot siya at alam niyang hindi siya kalaban ng kanyang kaaway, buong tapang na humakbang si Queenie sa plato. Sa presyo ng kanyang matinding takot, kalahati lang ng kanyang lakas ang nailabas ni Queenie at madaling natalo. Pagtingin kay Queenie na nagbubuga ng dugo sa lupa, ngini siya ni Kuroki, wala ka man lang matatanggap kahit isang suntok, talo ka. Lahat kayo walang kwenta. Sa kabila ng pagiging darling ng The Cardinal Hall at sinanay sa mga tradisyonal na pamamaraan ni Erudia, ikaw ay walang iba kundi basura. Sumama si Hirai sa pangungutya. Wala bang ibang tao kay Erudia? Talagang walang iba. Natalo na namin ang bawat mandirigma sa Divine Leaderboard at gayon paman, hindi man lang nakatagpo ang sino mang maaaring makipaglaban. Ikaw ay walang iba kundi basura talaga. Sa susunod na makakita ka ng isang Raysonian warrior, tandaan na mag-grovel sa pagsumit.
Kung hindi, bububugan ka na naman namin sa tuwing makikita ka namin. Tumanggaw si Kuroki. Ma'am Ham. Mula ngayon, ipinapahayag ko na lahat ng tao sa Erudia ay natapakan sa ilalim ng aking mga paa. Pagkatapos ng lahat, natalo ko na ang bawat kalaban sa Divine Leaderboard. Siyempre hindi pwedeng makialam ang Cardinal Hall at Eragon. Kung gagawin nila, sinira nila ang kanilang salita. Kung sino man ang gustong makipagkompetensya, dapat silang maging mga mandirigma mula sa Divine Leaderboard. Pagkatapos ng lahat, ang prosesong ito ay kinikilala ng buong mundo, dagdag ni Hirai. Layunin kong talunin ang mga mandirigmang Erudian sa pagpapasakop gamit ang sariling pamamaraan ni Erudia. Gusto ko silang mapetrified at umihi sa kanilang pantalon sa pagbanggit lang ng pangalan ko, Kuroki Tekiya. Sa katunayan, gusto kong maging bangungot ni Erudia ang pangalan ko, hanggang sa takot ang mga mamamayan na sabihin ito. Sa pagpapatuloy, tuwing pupunta ako sa Erudia, lahat ay magsasara ng kanilang mga pinto at magtatago sa kanilang mga tahanan. Ang mga kalye ay magiging desyerto, habang ang mga bata ay hindi man lang manggahas na umiyak, deklara ni Kuroki sa isang nakakatakot na paraan. Master, nagawa mo na. Kanina lang, nandito na ang Cardinal Hall General at iba pang mandirigma. Gayunpaman, nang mabalitaan nilang darating ka, agad silang tumakas para sa kanilang buhay. Kapag lumabas na ang balita, makikilala ka bilang terror ni Erudia. Hirai gloated sa gilid. Samantala, nangingilid ang luha ni Queenie sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang dignidad ay natapakan, at hindi niya kayang harapin ang sinuman, lalo na si Kuroki. Tara na, masyadong mahina si Erudia. Walang sino man dito na kayang makipaglaban ng mabuti. Nang malapit nang umalis si Kuroki at ang kanyang disipulo. Teka, sa tingin mo ba ito ang iyong tahanan? Paano ka makakalabas at makakalabas ayon sa gusto mo? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2410. Nagpapakita ng awa. Parehong natulala sina Kuroki at Hirai dito. May tao pa ba dyan? Simula nang dumating sila ay hindi nila napansin ang presensya ni Levi, kay Queenie ang kanilang atensyon. Kung tutuusin, nalilimutan din nila ang pagkakaroon ni Cyrus at Mia. Kung tutuusin, napakahina ng aura na kanilang inilalabas na wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Tulad ng para sa mga ordinaryong tao, sila ay walang iba kundi mga insekto kay Kuroki. Kaya naman, hindi man lang siya nag-abalang tumingin. Kaya naman, tinatrato niya si Levi na parang wala siya doon. Kung tutuusin, hindi man lang karapat-dapat si Levi na pagtawanan nila. Kapag ang isa ay hindi gaanong mahalaga, ang iba ay hindi mapapansin ang pagkakaroon ng isa. Gayunpaman, nang marinig ni Kuroki at ng kanyang alagad ang isang tunog, pareho silang nagulat. May iba na ba talaga? Curious na tanong ni Hirai. Sinimulang suriin ni Kuroki si Levi. Maging si Queenie na nakahandusay pa rin sa lupa ay nagtatakang tumingin kay Levi. Sa paglabas ngayon, may death wish ba siya? Naiwasan niya sana ito nang hindi nasaktan. Ang tanga niya. Master, naalala ko na. Siya si Levi Garrison. Tanghali, pinatay niya ang ating mga tao sa reso niya. Isa pa, siya ang nagpahiya sa lahat ng mandirigma ng ating bansa. Gayunpaman, sa bagong panahon na ito, siya ay naging walang kwentang basura. As of now, he is ranked 17th on the provisional leaderboard. Ibinunyag ni Hirai ang pagkakakilanlan ni Levi matapos siyang pagmasdan sandali. Given na si Levi ay ang pinakakinasusuklaman na kaaway ni reso niya, marami sa kanila ang tumagos sa kanilang isipan ang kanyang impresyon. Sa katunayan, itinalaga pa nga nila bilang isang taong ang kanilang inapo ay may tungkuling alisin. Siya talaga, ang isa na lampas sa kanyang kalakasan. Gayunpaman, ang mga mandirigma sa provisional leaderboard ay parang mga insekto at hindi ako karapat-dapat na patayin. Hindi man lang nakita ni Kuroki si Levi bilang banta. Tumingin si Hirai kay Levi at nagtanong, "Hoy, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ito ang aking tahanan. Nakuha mo ba ang pahintulot ko bago ka pumasok? Isa pa, aalis ka ba ng ganon-ganon lang pagkatapos mong bugbugin ang isang tao?" Tanong ni Levi. Naningkit ang mga mata ni Hirai. Ramdam niya ang demanding na tono sa boses ni Levi. Anong gusto mo?
Batay sa aking pagsusuri, kailangan mong iwanan ang isang bagay, sagot ni Levi. At ano iyon? Naintriga si Kuroki dahil gusto niyang malaman kung ano ang gusto ng insekto. Ang iyong kalunos-lunos na buhay. Habang nagsasalita siya ay natigilan ang lahat ng naruroon. Gusto ba niyang kunin ang buhay ni Kuroki? Ano bang napasok sa kanya? Bakit ba ang bait-baitan niya? Malapit nang mawala sa isip si Queenie. Idiot, tulala talaga. Napakalakas ni Kuroki kaya nasira niya ang lahat ng mga mandirigma ni Erudia sa Divine Leaderboard at naging bangon-got ng ating bansa. At gayon pa man, gusto siya ni Levi. Hindi ba suicide yun? Sa kabila ng mga komento ng kanyang ama na si Levi ay isang hindi pangkaraniwang tao, hindi ito nakita ni Queenie. Sa halip, nakagawa siya ng maraming katangahang desisyon. At ngayon, siya ay kumikilos na parang tulala. Haha, gusto mong kunin ang buhay namin. Hindi inaasahan ni Kuroki at Hirai na magbibitiw ng mga ganoong salita si Levi. Kaya naman nagulat sila sa kanya. Ma'am Ham, ang pagpasok sa aking tahanan ay may parusang kamatayan. Iyan ang itinakda kong pagsulat. Malamang, iyon ang dahilan ni Levi matapos itong pag-isipan ng husto. Sino ang unang mamamatay? Napatingin si Levi sa dalawang lalaki. Kabastusan. Nang walang ibang salita, si Hirai ay sumugod. Dahil papatayin lang niya ang isang tao mula sa Provisional Leaderboard, hindi siya nag-abala sa paggamit ng Iron Golem technique. Kung tutuusin, si Levi ay walang iba kundi isang insekto sa kanya. Kaya, sumalakay si Hirai bilang isang Raisonian samurai. Inilunsad niya ang kanyang sarili sa bilis ng kidlat at malademonyong pagkapino, na may layuning patayin si Levi sa isang suntok. Gayunpaman, ngumiti lang si Levi. Sa sandaling sasampalin na si Hirai, naglunsad ng suntok si Levi. Basag. Bam! Ang katawan ni Hirai ay sumabog sa ambon ng dugo sa harap mismo ni Kuroki at Queenie. Ang kanyang buong pagkatao ay sumangga ng ganoon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2411. Mga walang hiyang Raisonians. Sa kabila ng pagiging top 30 ni Hirai sa Divine Leaderboard, madali siyang tinapon ni Levi. Kahit na hindi niya ginamit ang Iron Golem technique, isa pa rin siyang mabigat na kalaban na hindi kayang patayin ni Queenie matapos magpakawalan ng higit sa 10 pag-atake. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang maalis siya ni Levi sa isang suntok lamang. Nang ineg si Queenie nang makitang nalaglag si Hirai sa kanyang harapan. Noon niya naalala ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa pagiging espesyal ni Levi. Isang suntok lang ang kailangan niya. At ang suntok na iyon ay tiyak na kabilang sa tuktok na dulo ng Divine Leaderboard. Kaya, iyon ang sinasabi ni tatay. Talagang may kapangyarihan si Levi na katumbas ng isang nangungunang mandirigma sa Divine Leaderboard. Malamang, nagkamali ako sa kanya nang hindi ko napagtanto kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sapat ba iyon? Pero ngayon, kaharap na niya si Kuroki, nakapantay ng top-rank fighter ng Divine Leaderboard at Divine Brigadier. Bukod dito, tinalo ni Kuroki ang lahat ng nasa Divine Leaderboard gamit ang kanyang Iron Golem technique. Gaano man kalakas si Levi, baka mahulog lang siya sa isa-isa ng Divine Leaderboard. Sa kasamaang palad, ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Sa totoo lang, ang kakayahan ni Levi ay maaaring malayo din kay Hirai. Kaya lang hindi nakapaghanda si Hirai at minamaliit niya si Levi. Kaya naman, pinatay siya bago siya makaatake gamit ang Iron Golem technique. Kung nagawa niya ito, tiyak na napatay si Levi. Sa kasamaang palad, walang nagbago. Kahit na nagulat ako, mamamatay pa rin si Levi. Ang pagpatay kay Hirai ni Levi sa halip ay nagpagalit kay Kuroki. Nang makita niyang pinapatay ang kanyang alagad, nag-react siya na parang baliw. Boom! Si Kuroki ay nagpakawala ng isang nakakabasag na aura. Ang lakas ng loob mong patayin ang alagad ko. Tinambangan mo pa siya bago niya gamit ang Iron Golem technique. Wala kang ipinakitang karangalan sa pamamagitan ng biglaang pag-ataking iyon. Kasuklam-suklam talaga ang mga Erudian, hangal ni Kuroki. Speechless, nakangiting sagot ni Levi. Pwede bang maging mas walang hiya ka pa dyan? Ano ang ibig mong sabihin sa pananambang? Di ba ngayon lang tayo nag-aaway sa open? Dahil lang sa hindi niya ginamit ang Iron Golem technique, inaakusahan mo ako ng biglaang pag-atake. Kakaiba talaga kayo.
Kailangan ko bang sundin ang lahat ng iyong mga patakaran? Ito ay isang F***ing labanan sa kamatayan. Kailangan ko pa bang ipaalala sa kanya na gamitin ang Iron Golem technique? Kung tutuusin, dapat ko bang hintayin na saktan niya ako bago ito maituring na patas? Galit na galit si Levi. Ito ay napakatipikal ng Raisin Ians. Sa tuwing may paligsahan o labanan hanggang kamatayan, itatakda nila ang lahat ng uri ng patakaran upang ilipat ang sisihin. Paano ako maituturing na nandaraya ngayon? Kasuklam-suklam ka lang. Ngumisi si Levi. Galit na galit si Kuroki. Nawalan siya ng alagad at pagkatapos ay kinutya siya ni Levi. Ngayon ay walang alinlangan na ang araw na ikaw ay bubunutin ng iyong huling hininga. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Ipapakita ko na sa iyo ang level 7 nanograms Iron Golem technique. Angal ni Kuroki. Ang Iron Golem technique ay may 9 na antas sa kabuuan na ang level 9 ang pinakamataas. Bihira para sa sino mang makamit ang level 7. Kaya naman, halos walang nakaabot sa level 8 at level 9. Sa makatuwid, itinuring na pambihira para kay Kuroki na makamit ang level 7 sa napakaikling panahon. Gayunpaman, hindi pa siya lubos na pamilyar dito. Kaya naman, isang beses lang niya ito maipapalabas sa bawat 10 araw nang hindi gumagawa ng masama sa kanyang sarili. Sa panahon na pinabagsak niya ang mga mandirigma ng Divine Leaderboard, ang pinakamataas na antas na ginamit niya ay level 5. Iyon lamang ay sapat na upang mapuksa ang lahat. Sa pagharap lamang nina Edmund at Dragolfer ay gumamit siya ng level 6. Walang sino man sa Divine Leaderboard ang nakapagpilit sa kanya na gamitin ang level 7. Ang ganang paraan kung paano niya natalo ang lahat ng dahilan kung bakit labis na kinatatakutan siya ni Edmund at ng iba pa. Gayunpaman, pagkatapos ng panunokso ni Levi, pinakawalan niya ang level 7 nanograms Iron Golem technique sa kanyang galit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2412. Ikapitong antas ng Iron Golem technique. Nais niyang makasigurado na pinatay niya si Levi nang hindi iniiwan ang anumang bagay sa pagkakataon. Level 7. Napabuntong hininga si Queenie habang napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sapat na ang level 6 para talunin si Edmund sa depresyon. Gaano kalakas ang level 7? Hindi ko lang maisip. Marami ang nagkomento na nang ilabas ni Kuroki ang level 7 nanograms Iron Golem technique, nagawa niyang tumayo hanggang sa kasama niya ang pagiging mandirigma ng Divine Leaderboard at Divine Brigadier. Sa katunayan, ang mga posibilidad ay pabor sa kanya upang manalo. Alam talaga ni Levi kung paano mag-provoke ng isang tao kung gaano kagalit si Kuroki. Nai-imagine na ni Queenie kung paano mamamatay si Levi. Boom! Sa sandaling ilabas ni Kuroki ang level 7 nanograms Iron Golem technique, napuno ng nakakatakot na aura ang paligid. Ang maaliwalas na asol na langit ay biglang nagdilim sa mga ulap ng bagyo na nagtitipon. Habang nagsimulang umihip ang marahas na unos, naghagis ito ng buhangin at mga bato sa hangin. Sa katunayan, tila lumunin na ng sakuna ang Northampton. Sumunod, bumagsak ang isang bagyo sa lungsod. Para naman kay Kuroki, ginutay-gutay ang kanyang mga damit na nagsimulang mag-pump up ang bawat kalamnan sa kanyang katawan, na naging isang punit na muscle-bound figure. Si Kuroki ay lumaki mula sa 1.5 metrong Raisonian na lalaki at naging 2 metrong malaking bagay. Higit sa lahat, naging ginto ang kanyang katawan. Para bang gawa sa ginto ang kanyang katawan ngunit 1,000 beses na mas malakas kaysa elemento. Sa paligid ng katawan, 7 sinag ng liwanag ang lumitaw na nagpapakita na siya ay nasa level 7 nanograms Iron Golem technique. Kumalabog. Kumalabog. Sa tuwing gumagalaw siya, isang malutong na tunog ng metal ang tugtog. Boom! Boom! Bawat hakbang niya ay mabibitak ang lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Queenie ang isang nakakatakot na aura na katulad ng Divine Brigadier. Ito ay tanda ng nalalapit na kapahamakan. Ganyan kapangyarihan. His strength is a class above what he used to fight with Edmund and Dragolfer. Sa sandaling iyon, papatayin ni Kuroki ang lahat ng kanyang dinadaanan, at walang makakapidyo sa kanya. Talagang maswerte ka na ikaw ang unang namatay sa ilalim ng level 7 Iron Golem technique. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Kuroki. Pagtingin kay Levi, inilarawan na ni Kuroki ang kanyang kalansay. O hindi,
Papatayin siya. Hindi naglakas loob na tumingin si Queenie. Sa sandaling iyon, ang Iron Golem technique ni Kuroki ay itinuring na ang pinaka hindi magugupo na baluti sa mundo. Ni ang Skyward Sword o Terra Blade ay hindi makakasira dito. Higit pa rito, ang mga pag-atake ng Iron Golem technique ay hindi magaganap. Mayroon itong hindi maisip na hilaw na kapangyarihan at mapangwasak na kakayahan sa paglago. Dahil dito, kaya nitong sirain ang anumang bagay sa landas nito. Mamatay. Inilunsad ang kanyang pag-atake sa bilis ng kidlat, inihagis ni Kuroki ang isang nakakabasag na suntok sa katawan ni Levi. Klang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. The next second, parehong natigilan sina Kuroki at Queenie. Ang resulta ay hindi ang inaasahan nila. Si Levi ay hindi sumabog o naging ambon ng dugo at puti. Kung tutuusin, wala man lang kahit isang gasgas sa kanya. With a calm expression, nagpakawala siya ng ngiti. Parang kilati lang sa kanya ang mapangwasak na atake. Napatulala si Kuroki. Hindi niya matanggap ang nangyari. Nagsimula siyang magpaulan ng mga suntok sa katawan ni Levi. Klang, klang, klang. Gamit ang katawan ni Golem, sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya kay Levi. Gayunpaman, naramdaman niyang parang isa pang Golem ang sinuntok niya sa halip at halos hindi makagalaw kay Levi. Bagamat tinamaan ng daan-daang suntok, nanatiling walang kibo si Levi. Dahil dito, lumaki ang desperasyon sa loob ni Kuroki. Biglang sinabi ni Levi, "Ako na." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2413. Isang punch para tapusin ang isang golem. Imposible ito. Walang katuturan ang komposisyon ng katawan ni Levi. Paano siya mananatiling hindi nasaktan sa ilalim ng mga malupit na pag-atake? Mas malakas pa ba ang kanyang katawan kaysa sa isang hindi masisirang golem? Nakabuo ng conclusion si Queenie. Ano ang gawa sa kanyang katawan? Bakit hindi pa siya patay? Ito ay imposible. Nanaginip siguro ako. Walang bagay na hindi masisira ng Iron Golem technique. Maging ang di magugupo na katawan ni Dragofur ay hindi nakayanan. At iyon ang kilala na pinakasukdulan ng mga diskarte sa armor. Kahit na ang Secret Armor technique ni Edmund mula sa The Cardinal Hall ay nasira. Kaya paano ito ginagawa ni Levi? Ito ay imposible. Bago pa makabawi si Queenie sa kanyang pagkabigla, nakakilos na si Levi. Sa oras na naramdaman ni Kuroki ang paparating na pag-atake ni Levi, siya ay nasa gulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Mukhang master sa defense si Levi. Ang kanyang mga katangiang nagtatanggol ay mas malakas kaysa sa impregnable body ni Dragofur. Kung tutuusin, parang nalalampasan nito ang aking golem na katawan ng makahulugan. Sabay umatras si Kuroki para gumawa ng mga pagbabago sa kanyang diskarte. Ang mga sinag ng liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang sa mas matinding tindi. Kasabay nito, walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga metallic lang. Habang bumabalot sa kanyang katawan ang isang nakakatakot na aura, nagsimulang kumislap ang 7 sinag ng liwanag na kanyang ibinubuga. Tila siya ay naglalabas ng mga alon ng ginto. Sinusubukan niyang i-maximize ang defensive potential ng kanyang golem body. Sa pamamagitan ng pag-channel ng lahat ng kanyang enerhiya sa mga katangiang nagtatanggol nito, nakagawa siya ng isang hindi magugupo na kalasag. Sa malayo, para siyang anghel na kumikinang. Halika, tingnan natin kung paano mo masisira ang katawan kong golem. Humagalpak ng tawa si Kuroki. Napatulala si Queenie. Sa sandaling iyon, si Kuroki ay kahawig ng hitsura ng kanyang ama sa 2 araw nang siya ay umuwi. Sa sandaling iyon, katatapos lang uminom ng mga banal na table task ni Divine Brigadier. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Samantala, tiningnan ni Kuroki ang pag-atake ni Levi, dahil hindi niya naramdaman na banta ito. Boom! Inilapat ni Levi ang kanyang suntok sa katawan ni Kuroki na level 7 golem. Klang! Para bang nasuntok ni Levi ang pinakamalakas na elemento sa Earth, ang katawan ng golem ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago. Di ba sabi ko na walang saysay ang atake mo? Hindi magiging madali para sa iyo na masira. Hindi. Biglang natanong ni Kuroki ang pagbitaw ng kanyang katawan. Isa-isang naglabasan ang mga bitek sa buong katawan niya. Nagsimula silang lumaki habang ang mga butas ay lumalawak.
Unti-unting bumagsak ang katawan ni Kuroki sa harap mismo ng kanyang mga mata habang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang mga basag na tunog. Sa katunayan, naramdaman pa niya ang paghihiwalay ng kanyang ulo. Walang kapangyarihang gumawa ng isang bagay, ang unti-unting paglalahad ng kanyang nalalapit na kapahamakan ay nakikitang pagdurusa na maaaring maranasan ng isa. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng masakit na sigaw si Kuroki. Arg! Naiiyak na siya sa takot. Lalong lumaki ang mga bitin sa kanyang katawan habang lumalakas pa ang tunog na kanilang ginawa. Boom! 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 Makalipas ang ilang rumbles, isang paputok na putok ang biglang narinig. Tunog ito ng isang pakwan na sumabog. Dahil doon, nawala si Kuroki sa parang mas nakakaawa kaysa sa kanyang alagad. Sa pinakakaunti, mayroon pa ring natitirang ambon ng dugo mula kay Hirai, samantalang walang natira kay Kuroki pagkatapos sumabog ang kanyang katawan ng golem. Sa pagtuwid ng kanyang mga damit, malinaw na sinabi ni Levi, iyon na lang ba? Ito ay tiyak na hindi gaanong matatag kaysa sa Prison of Darkness. Ang mga kasanayan ni Levi ay patuloy na umunlad, at siya ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Anumang bagay na hindi kasing tibay ng Prison of Darkness ay hindi makakapukaw ng kanyang interes. Mayroon bang sino mang may level 9 golem para subukan ko ang aking suntok? Inaasahan ni Levi ang pagkakataon. Kahit may level 7 golem, madaling natalo ni Levi si Kuroki sa isang suntok lang. At iyon ay kung paano natalo ang Iron Golem technique at natalo si Kuroki. Lumingon si Levi kay Queenie. So, ano sa tingin mo? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2414. Level 9 Golem. Ano? Laking gulat ni Queenie na tumalsik. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na binasag ni Levi ang isang level 7 golem sa isang suntok. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay talagang hindi maisip. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit gusto siyang magpakasal ng kanyang ama kay Levi sa pamamagitan ng kawit o sa pamamagitan ng manloloko. Hindi dahil kasangkapan lang si Levi para magkaroon ng mga mahuhusay na anak. Sa totoo lang, ito ay dahil lamang sa kung gaano siya kalakas. Napakalakas niya kaya wala lang siyang kalaban-laban. No wonder pinapunta ako ng tatay ko dito para makita kung gaano siya ka-espesyal. At saka, parehong binanggit ni na Levi at Mia na si Itay ay pinalo ni Levi. Mukhang totoo din naman. Kung isa sa alang-alang ni Levi na mapapawi si Kuroki sa isang suntok, tiyak na mas malakas siya kay Father. Malinaw na ngayon na ang hindi magapi ay hindi si Ama, kundi si Levi. Sa wakas, naikonekta ni Queenie ang lahat ng mga tuldok at napagtanto na si Levi ay nagsasabi ng totoo sa buong panahon. Maliban sa usapin tungkol sa mga guho, siya ay palaging tama. Sa katunayan, malamang na tama ang sinabi niya tungkol sa mga guho. Maling judgment call lang ang ginawa niya. Noon, siya pa nga. Ipinahayag na magiging maayos ang lahat, at haharapin niya ang anumang problemang lumitaw bilang tagapagtanggol ni Erudia. Gayunpaman, walang nagseryoso sa kanya. Malamang, nagsasabi siya ng totoo. Alam na siguro ni Itay ang tunay na lakas ni Levi kaya naman pilit niyang pinapakasalan si Levi para sa ikabubuti ko. Sa ganoong kapangyarihan, hindi nararapat kay Levi na magkaroon ng asawa at anak na babae. Sa katunayan, ang isang taong kasing dominante niya ay dapat na polygamous. Ako ang hindi karapat-dapat sa kanya. Nanatiling gulat si Queenie. Samantala, kinuha ni Levi ang sikretong manual na may pamagat na Iron Golem technique at sinimulan itong ipasa. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay dumadaan sa mabilis na pagbabago. Habang dumadaloy ang mga gintong sinag sa kanyang katawan, tila naaninag ito. Kitang-kita ni Queenie sa kanyang mata ang gintong metal na likidong dumadaloy sa kanya. Kasabay nito ang paglabas ng usok sa kanyang ulo. Unang antas, ikalawang antas, kuwit, level 7, kuwit, level 8, kuwit, level 9, buzz, buzz. Nagsimulang manginig ang katawan ni Levi nang may kumikinang na gintong kulay sa kanyang katawan. Sa pinakamataas na antas ng Iron Golem technique, hindi nagbabago ang komposisyon ng katawan ng isang tao. Sa halip, isang gintong kalasag ang nakabalot sa katawan upang magbigay ng proteksyon.
Kaya lang walang nakarating sa ganitong estado noon at hindi nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ito. Sa loob ng maikling panahon, ganap na nahawakan ni Levi ang pinakamataas na antas ng Iron Golem Technique. Hindi masama, same time niyang puri. Napanganga si Queenie na hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, hindi na kailangan ni Levi ang kanyang dating pamamaraan. Sa Iron Golem Technique lamang, sapat na para sa kanya na maging walang kapantay. Ang aking ama at ang Dark Emperor ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Pagkatapos nito, pinananatili ni Levi ang manual para sa Iron Golem Technique. Nais niyang makahanap ng isang taong may potensyal upang maibigay niya ang pamamaraan. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang mga alagad ay hindi nakikipaglaban. Samantala, ang iba ay naghihintay ng balita pagkatapos na pumasok si Kuroki sa Northampton. Sa kabila ng matagal na paghihintay, hindi nila nakitang umalis si Kuroki sa Northampton. Sa katunayan, hindi rin siya umalis sa manor ni Levi. Dapat may mali, si Queenie ay nasa ikasampu sa Divine Leaderboard, at wala pang isang minuto, hinampos siya ni Kuroki. Ngayong kalahating oras na ang lumipas, bakit walang gumagalaw? May nangyari bang hindi maganda? Si Edmund, Kirin, Floyd, at iba pa ay nagtatago sa isang lugar sa Northampton. Nang hindi niya nakitang umalis si Kuroki, nagsimulang mag-alala si Edmund sa kanyang kapatid. May ginawa ba si Kuroki sa kanya? Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, si Edmund ay nagmamadaling pumunta sa mansyon ni Levi kasama ang iba pa. Gayunpaman, pagdating nila, sinalubong sila ng katahimikan at nakita si Queenie na nakahandusay sa lupa. Nasaan sila? Tanong ni Edmund. Patay. Doon. Itinuro ni Queenie ang natitirang bakas ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2415. Pinatay sila ni Levi. Ano? Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Queenie, lahat ay natigilan. Sa katunayan, ang kanyang proklamasyon ay naging malapit na silang mawalan ng malay. Patay. Patay na sina Kuroki at Hirai. At namatay pa nga sila sa isang malagim na kamatayan na walang natira sa kanila. Imposible yan. Ito ay ganap na kakaiba. Paano sila posibleng mamatay? Iyon ay isang bagay na hindi nila mapaniwalaan. Pinuntahan lang nila para maalis ang simpleng slip na ito ng isang babae, pero namatay sila. Siya ay nasugatan ng husto sa ngayon, na nagpapatunay na siya ay natalo sa isang galaw. Dahil dito, hindi niya posibleng napatay sila. Paano ito naging posible? Sa makatuwid, walang naniwala sa kanya. Ngunit kung gayon, kung hindi sila patay, nasaan sila? Ang atensyon ng buong mundo ay mahigpit na nakatuon sa Northampton at Levi's Manor. Mula nang dumating si Kuroki at ang kanyang alagad, hindi na sila umalis. Kaya, saan sila nagpunta? Hanapin sila. Bilisan mo at hanapin mo sila. Nagsimulang maghanap ng lahat sa manor ni Levi. Inikat ang lugar sa labas. Nanghuli pa si Zoe sa mga tagong lugar sa mansyon. Nako, wala silang mahanap. Walang bakas ng alinman sa Kuroki o Hirai. Ang mga naghihintay sa labas ay wala rin silang nakitang bakas, kaya hindi na sila umalis. Dapat nandito sila, iginiit ni Asher Dragon. Paano ito posible? Saan sila nagpunta? Hindi naman siguro sila nawala sa hangin, di ba? Ang pagkalito ay nakasulat sa lahat ng kanilang mukha. 4 lang sila dito, kasama si Levi, at 2 sa kanila ay nasa solitary training pa. Naglaho ba si Kuroki sa manipis na hangin, kung gayon? Nasaan na sila Queenie? Nasaan ba talaga sila? Gulat na tanong ni Edmund. Nandito na sila. Ilang beses ko bang ulit-ulitin iyon bago kayo maniwala sa akin? Galit na sagot ni Queenie. Ha, don't tell me seryoso ka dyan. Oo, patay na sila. Para silang patay na parang kuko sa pinto. Natapos sila ng 2 suntok lang. Giit ni Queenie. Sa puntong iyon, ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanya. Ang tanging natitira sa kanila ay isang napakalaking lusek ng dugo at ilang piraso ng damit. Tingnan mo itong mga scrap. Ang pattern ng mga damit at itong sirang samurai sword. Sila ay kay Kuroki at sa kanyang disipulo. Nang iyon, sinimulan ng lahat na suriin ang dugo at mga dumi sa lupa. Malabo nilang sabihin na ang mga labi ay kay Kuroki at sa kanyang disipulo, na nagpapatunay na sila ay tunay na patay.
Matapos malaman ang katotohanang iyon, naramdaman nilang lahat sila na parang tinamaan ng kidlat at halos mawalan ng malay. Parang panaginip pa rin ang lahat. Napakalakas nila, ngunit sila ay nawasak. Isinasantabi si Kuroki, kung ginamit ni Hirai ang Iron Golem technique para maabot ang level 4, siguradong maiiwanan niya si Erudia ng ligtas. Walang sino man dito ang makakapidyo sa kanya, lalo na si Kuroki, na nakamit ang level 7. Walang sino man ang maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanyang malagolem na instructable sa katawan, kahit na si Daxen, pati na rin ang pagpatay sa kanya. Pero ngayon, ang madugong katotohanan ay nasa ating mga mata, talagang patay na silang dalawa, at iyon ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Kahit pa mahusay ang Iron Golem technique di umano, hindi gaanong maikakailang patay na sila. Kasunod nito, isang tanong ang pumasok sa isipan ng lahat, sino ang pumatay kay Kuroki at sa kanyang disipulo? Hindi naman siguro si Queenie yun, di ba? Imposible yan. Habang nagre-rank siya sa nagtanong 10 sa Divine Leaderboard, wala siyang nagawang patayin silang dalawa. Sino yun? Sino ang pumatay kay Kuroki? Hindi nila maisip ang sino mang maaaring gawin iyon. Maging si Edmund ay walang ideya kung sino talaga ang may ganoong kakayahan. Ibinaling ng lahat ang tingin kay Queenie. Siguradong nasaksihan niya silang dalawa na pinatay, kaya tiyak na alam niya kung sino ang salarin. Gusto rin naming malaman, sino ang pumatay sa kanila, MS. Queenie, tsaka nasaktan ka pa ng husto. Lahat sila ay sabik na malaman kung sino talaga ang pumatay sa dalawang lalaki. Sa daan-daang mga mata ang nakita sa kanya, tumawa si Queenie at ibinaon ang tingin kay Levi sa di kalayuan. Siya yun, declare niya. Ha, siya, Levi. Nagulat silang lahat ay napalipat ang tingin kay Levi. Oo, ako ang pumatay sa kanila, pag-amin ni Levi. Boom! Para bang isang bomba ang ibinagsak sa mga tao. Tila tumigil ang oras, at natahimik ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2416. Ang nakakatakot na dark web. Si Levi ang pumatay sa kanila. Si Levi Garrison, na nagre-ranggo ng 1,000 sa Divine Leaderboard, ay kinatay si Kuroki, na halos mauna sa ranggo. Paano ito posible? Iyan ay ganap na kalokohan. Lahat ng nandoon ay hindi naniniwala na si Levi ang pumatay sa dalawang lalaki. Walang naniniwala na kahit kaunti. Oh, naiintindihan ko na ngayon. Lahat, pumunta rito at makinig sa akin. Nagpatuloy si Edmund na tipunin ang lahat sa paligid niya. Anong nangyayari dito, sir? Don't tell me si Levi talaga ang pumatay sa kanila. May tanong. Iyan ay isang hanggal na tanong, dahil imposible ito. Paano niya ito papatayin? Haha, mas makatuwiran na pinatay siya ng kapatid ko kaysa ginawa ni Levi. Agad naman itong tinanggihan ni Edmund. Then, anong nangyayari dito? Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan sa kanya. Tiyak na natalo ni Kuroki ang kapatid ko. Kitang-kita iyon sa mga sugat na natamo niya. Sa madaling salita, si Kuroki at ang kanyang disipulo ay mas mataas sa lahat ng mga mandirigma sa Divine Leaderboard sa Erudia. Kung mailabas ang bagay na ito, isa itong malaking kahihiyan para kay Erudia. Edmund deduced. Nang marinig iyon, tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon. Kung talagang mangyayari iyon, hindi na makakaangat ang ulo ng bawat isa sa atin. Pagkatapos ng lahat, ang kaluwalhatian o kahihiyan ay magiging isang ibinahaging damdamin sa ating lahat. Sa huli, si Erudia ay masusupol ni Razor niya at mawawala ang bawat huling piraso ng dignidad. Edmund stared at them and maintained, bilang Erudians, wala ni isa sa atin ang gustong makakita ng ganoong bagay na nangyayari, hindi ba? Sigurado akong nalalapat din ito sa ating mga matatanda na namumuhay sa pag-iisa, tulad ng taong sinira ang Skyward Sword gamit lamang ang 2 daliri. Ano kaya ang iisipin nila kung malalaman nila ang bagay na ito? Papatayin talaga nila si Kuroki para hindi niya maiwan si Erudia ng buhay. Sagot naman ng iba. Oo, kaya naman, tiyak na isang reclusive elder ang pumatay sa kanya. Bagamat ang Iron Golem technique ay isang walang kapantay na teknik, halos hindi gaanong ginagamit ni Kuroki ang mga diskarte ng level 7 at hindi pa ito nakakabisado. Kaya, hindi talaga siya masisira tulad ng isang golem. Para sa kadahilan ng iyon, ang pinakahuling matatanda ay maaari pa ring tapusin siya.
Sino ang nakakaalam, baka matandaan ang nakabasag ng Skyward Sword gamit ang dalawang daliri noong araw na iyon. Hindi niya hahayaan si Erudia ay insultuhan ng ibang bansa. Kaya naman, nakialam siya at tinapos siya. Higit pa rito, hinding-hindi papayag ang Cardinal Hall at Eragon na mangyari ang ganoong sitwasyon. Sa halip, aalisin nila si Kuroki sa lahat ng paraan. Kahit na ang aking ama ay nangako noon na ang The Cardinal Hall ay hindi makisangkot sa bagay na ito, ang lahat ay hindi mahalaga sa harap ng napipintong kahihiyan ni Erudia. Matapos marinig iyon, sinulyapan ni Zoe si Levi at nagtapos, kaya, pareho silang inutusan na huwag huminga ng kahit isang salita tungkol sa katotohanan. Kahit na sila na mismo ang pumatay sa kanya, hindi nila masisiwalat ang pagkakakilanlan ng taong aktwal na gumawa nito. Pakinggan, pakinggan. Ganyan dapat. Patay na rin si Kuroki, kaya walang makakaalam kung ano ang nangyari basta't mahigpit nilang tinakpan ang kanilang bibig. Kasabay nito, ang isyu ng kahihiyan ni Erudia ay madali ring naresolba. Napabuntong hininga, nabalisa si Asher Dragon, maaaring bumauhaw ang lahat ng manlalaban mula kay Razor niya upang imbestigahan ang kanyang pagkamatay, kaya medyo mapanganib para kay boss at sa iba pa. Kailangan natin silang protektahan ng mabuti. Tumanggo si Edmund. Oo, kailangan natin silang protektahan. Hindi natin maaaring hayaang lumabas ang katotohanan, at kahit tayo mismo ay hindi natin kayang magtanong tungkol dito. Magkasundo tayong lahat na si Levi ang pumatay sa kanya. Naiintindihan. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Samantala, sina Levi at Queenie ay nagpalitan ng walang magawa na tingin, dahil pareho nilang napagtanto ang kanilang plano. Kahit papaano, mabuti iyon dahil may iligtas tayo nito ng maraming problema. Kung hindi, ang mga tao ay palaging magtatanong kung ano ang eksaktong nangyari at kung sino ang pumatay sa kanya. Sa parehong sandali, ang Dark Web ay naglabas ng isang balita, si Kuroki at ang kanyang disipulong si Hirai, ay nakatagpo ng isang misteryosong manlalaban kay Erudia. Sila ay natalo at nauwi sa ilalim ng 6 na talampakan. Sa sandaling lumabas ang balita, niyanig nito ang buong mundo. Sa kabaligtaran, nagsalubong ang mga kilay ni Levi. Hindi ba masyadong mabilis ang Dark Web sa pagkuha ng balitang ito? Nalaman lang ito ni Edmund at ng iba pa, ngunit ang impormasyon ay inilabas na ng Dark Web. Iba talaga ang Dark Web. Mukhang hindi gaanong makapangyarihan ang mga ito kaysa sa Lab of Gods. Marahil ay alam pa nila na ako ang pumatay sa 2 lalaki. Ito ay tunay na nakakatakot upang maunawaan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2417. Level 9 ng Iron Golem Technique. Sa pagtatapos ng araw, ang pagkamatay ni Kuroki ay naging isang dahon ng mga igos para kay Erudia at tumulong upang mapangalagaan ang huling bahagi ng dignidad nito. Gayunpaman, ang saloobin ni Queenie kay Levi ay nagbago ng husto pagkatapos ng pangyayaring iyon. Total, nasaksihan niya ang lakas ng suntok nito. Hindi siya umalis ngunit nanatili sa lugar ni Levi at nagkusa pa siyang pagsilbihan siya. Natakot si Levi, at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang distansya mula sa kanya. Ang susunod ay ang pagbibigay ng Iron Golem Technique, at ang kandidato ay nagpasya na. Pumunta si Levi sa The Cardinal Hall at hinanap si Daxon. Ginoo, Garrison, ngayon ko lang nalaman na hindi tugma sa iyo ang Iron Golem Technique. Bakas sa mukha ni Daxon ang tuwa. Nitong mga nakaraang araw, pinag-aralan niya kung paano niya mapipigilan ang level 7 nanograms Iron Golem Technique. Well, malamang naiintindihan ko na ito sa ngayon. Gusto mo bang subukan ito? Out of the blue na tanong ni Levi. Whir. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga huni. Klang, klang. Bukod doon, may mga tunog din ng metal grating. Ang buong pagkatao ni Levi ay naging ginto, at ang kanyang katawan ay naging hindi masisira tulad ng isang golem. 7 sinag ng liwanag ang kumikislap sa paligid niya, na nagpapakita na ito ay nasa level 7. Ano? Isang level 7 golem. Buong sahig si Daxon. Saglit lang, nasa ganitong level na siya. Anyway, once in a lifetime opportunity ito, kaya kailangan kong samantalahin. Agad siyang lumabas at sinimulang salakayin ang katawan ni golem ng lalaki. Bang! Bang! Walang humpay na umalangaw-ngaw ang gayong mga tunog.
Ang kanyang mga pag-atake ay galit na galit at walang tigil na parang tubig na umaagos palabas ng sirang dam. Sa wakas, ang level 7 golem ay nagpakita ng mahinang senyales ng mga bitek. Gayunpaman, iyon ay si Levi na nakatayo lamang doon at pinapayagan siyang umalis. Kung gagamitin niya ang Iron Golem technique para umatake sa halip, hindi mangyayari ang ganoong sitwasyon. Sa madaling sabi, si Daxon mismo ay nagbabayad ng mabigat na presyo sa kabila ng tagumpay sa pag-crack ng level 7 golem pagkatapos na ilabas ang lahat ng mayroon siya. Kung ito ay isang baguhan na level 7 Iron Golem technique, maaari pa niya itong talunin sa kabila ng pagtatamo ng ilang medyo malubhang pinsala. Paano ngayon? Biglang nagbago ang hangin sa paligid ni Levi. Isang malakas na kaluskos ang naghiwa-hiwalay sa hangin, at isang nakakapangilabot na pakiramdam ng pang-aapi ang yumanig sa lupa. Ang katawan ni Levi na golem ay lalong nabulag habang ang gininto ang lilam ay tumindi at nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. May patong pa nga ng gintong likido na umaagos sa ibabaw ng kanyang katawan. Higit pa rito, walang sinag ng liwanag ang lumitaw. Sa katunayan, ito ay level 8 nanograms Iron Golem technique. Diyos ko, ito, natigilan si Daxon. Nabalitaan na ang ilang kilalang monghe kay Erudia ay nakabisado na ang level 8 at talagang hindi magaganap sa buong mundo. Walang makakapasok sa kanila. Ngayong personal niyang tinitingnan ang level 8 nanograms Iron Golem technique, isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumangon sa loob niya. Hindi ko talaga matatalo ito. Sa harap ng nakakatakot na level 8 golem, maaari lamang niyang aminin ang pagkatalo. Hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na humakbang pasulong at subukan ito. At paano naman ngayon? Bang! Isang nakamamatay na katahimikan ang naghari, at isang aura ng pagkawasak na nagkatawang tao ang sumambulat. Para bang ang isa ay dumating sa impyerno, dahil ang pakiramdam ng kamatayan ay lumaganap. Whoosh! Isang napakalaking pakiramdam ng pang-aapi ang biglang bumagsak. Napakalakas nito kung kaya't nalagutan ng hininga ang isang tao, at kahit na ang pinakamagaling na mandirigma ay luluhod sa pagsuko. Ito ay walang iba kundi ang level 9 nanograms Iron Golem technique. Siyam na sinag ng liwanag ang kumikinang na parang siyam na nakakapasong araw kahit na nagpakita ng gintong silweta. Kung titingnan mabuti, makikita ng isa ang siyam na gintong silhouette na kumukupas. Sa totoo lang, ito ay siyam na avatar. At bawat solong avatar ay ilang beses na mas malakas kaysa sa level 8 golem. Diyos ko, ano ba tong nakikita ko? Ito ang level 9 nanograms Iron Golem technique. Bilang pinuno ng pinakamalakas na martial arts organization, pamilyar na pamilyar siya sa iba pang pamamaraan sa mundo. Mula nang naitala ang Iron Golem technique, wala pang nakakabisado sa level 9. Ang pinakamataas sa ngayon ay ang level 8, at 2 tao lamang ang nakamit iyon. Gayunpaman, naabot niya ang level 9 nang walang kahirap-hirap. Ito ay hindi maisip, nakakaloka. Ginoo, Garrison, sigurado ka bang gusto mong ibigay ang Iron Golem technique sa anak ko? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2418. Kinuha ni Levi si Edmund bilang isang alagad. Tanong ni Daxon kay Levi sa hindi tiyak na tono. Matapos masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng Iron Golem technique, naramdaman niyang hindi karapat-dapat dito ang kanyang anak. Gayunpaman, tumanggo si Levi. Oo, paulit-ulit kong ikinumpara ang mga posibleng kandidato, at dapat siya ang pinakaangkop na tao. Una, nagsasanay si Edmund sa orthodox technique ng The Cardinal Hall na walang kinalaman sa mga fast-track technique ng bagong panahon. Pangalawa, ang mga diskarteng sinanay niya ay angkop para sa direkta at agresibong labanan. Nagkataon lang na akmang-akma ito sa Iron Golem technique, kaya mas kaunting pagsisikap at kailangan para magkaroon ng maraming potensyal. Sa katunayan, maaari siyang makapasok sa level 7 o kahit na sa level 8. At pangatlo, ang posisyon ng The Cardinal Hall General ay pangunahing ipagtanggol ni Erudia. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na magbigay ng gayong pamamaraan sa kanya kaysa sa sinuman. Matapos itong ibalik sa kanyang isipan, naramdaman ni Levi ang pagbibigay ng Iron Golem technique kay Edmund ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito ay napakahusay. Sa kabila ng pakiramdam na ang kanyang anak ay hindi karapat-dapat,
Bilang ama, si Daxon ay natural na nababahala kung ang kanyang anak ay mapipiling kandidato. Kung ganoon, mangyaring tanggapin ang aking pasasalamat sa ngalan ng aking anak, Mr. Garrison. Bahagi siyang yumuko. Puntahan mo siya rito, utos ni Levi. Kailangan ko ring baguhin ang aking hitsura. Kung tutuusin, hindi naman siguro magandang bagay na makilala niya ako. Ilang sandali pa, bumalik si Daxon kasama ang kanyang anak na si Edmund. Noon, ipinalagay na ni Levi ang hitsura ng manlalaban na nabasag ang Skyward Sword gamit ang dalawang daliri noong araw na iyon. Ha! Pagbati, sir. Dahil sa tuwa, agad na lumuhad si Edmund bilang paggalang. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ng emosyon ang namuo sa loob niya. Tama, siya iyon. Napag-alaman ko noon na malamang na siya ang pumatay kay Kuroki, at ngayon ay tila walang alinlangan na siya iyon. It's really a dream come true para sa akin na makatagpo ang isang tulad niya. Mula ngayon, dapat mong tawagin siya bilang guro. Udyok ng Daxon sa gilid. Ano, mali ba ako ng pagkarinig sa'yo? Ano ang sinabi mo, ama? Maaari mo bang ulitin iyon? Pakiramdam niya ay nawawalan na siya ng gana, muntik nang mahulog si Edmund sa lupa sa kanyang puwitan. Hindi mo ako pinakinggan. Ang taong nasa harap mo ay magiging iyong master at magbibigay sa iyo ng Iron Golem Technique. Pinili ka niya sa marami pang iba, paliwanag ni Daxon. Bilasan mo at batiin mo siya ng maayos. Ano, ibibigay niya sa akin ang Iron Golem Technique. Tsaka, kukunin pa ba niya akong alagad? 3. Edmund ay kaya nagtrabaho up na siya ay naging incoherent. Pulang-pula ang kanyang mukha, at nagsimula siyang umubo ng marahas. Ito ang pinakakapana-panabik na sandali sa aking buhay. Hindi lang ako mapapailalim sa pag-aalaga ng taong nakabasag ng Skyward Sword gamit ang dalawang daliri, kundi ibibigay pa niya sa akin ang Iron Golem Technique. Ito ay talagang isang mahusay na sorpresa. Bakit ka nag-spacing out? Batiin mo siya ng maayos, dali. Tahol ni Daxon sa sobrang sama ng loob. Oo naman, hindi talaga siya karapat-dapat para sa karangalan. Thud. Agad na lumuhad si Edmund at sinabi kay Levi, pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo, guro. Nang makita ni Levi na nakaharap sa harap niya ang lalaki, medyo kakaiba ito. Ito pa rin ba ang The Cardinal Hall General na maangas at magarbo dati? Naging alagad ko na talaga siya at same time na nagpapatira pa. At saka, kinikilig pa siya. Okay, matatanggap kita bilang aking alagad ng may pagmamakaawa. Susunod, ibibigay ko sa iyo ang Iron Golem Technique. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang lihim na manual kay Edmund, na kinuha ng huli gamit ang dalawang kamay. Tiningnan ko ito at naabot ko ang level 9, mahinang sabi ni Levi. Thud. Napasubsob si Edmund sa lupa. Level 9. Yung level na napabalitang wala namang pinagkadalubhasaan. Gumawa ako ng mga tala para sa bawat antas upang mas mabilis kang makapagsanay at may mas mataas na antas na ito sa iyo, makakapagtipid ng maraming mga ditor. Babalik ako para tingnan ang mga resulta ng iyong pagsasanay pagkatapos ng ilang oras. Matapos gawin ang lahat ng pag-aayos, umalis si Levi. Nako, maya-maya lang bumalik siya sa Northampton, nakita niya si Edmund na nagmamadali. Nang makuha ang lihim na scroll, hindi siya agad nagsimula ng pagsasanay ngunit pumunta siya sa Northampton upang ipakita sa halip. Halika, magtipon, lahat, mayroon akong mahalagang balita na iaanunsyo. Ipinahayag ni Edmund. Kaya, nagtipon ang lahat at naghintay na magsalita tungkol sa kanyang mahalagang balita. Nakuha mo na ang Iron Golem Technique. Sa eksaktong pagkakataong iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2419. Gumawa si Queenie ng Levi Soup. Agad namang nataranta ang lahat. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Levi, si Edmund ay ganap na natigilan. Ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila ay biglang huminto, at nanganganga siya sa lalaki na hindi makapaniwala. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Ilang sandali lang ang nakalipas, at walang nakakaalam nito maliban sa aking ama. Huwag mong sabihin sa akin na siya talaga, ang matanda at ang aking amo. Na may nakasulat na takot sa buong mukha niya, patuloy siyang nakilala kay Levi na hindi makapaniwala. Hindi tama iyon. Naalala ko na, alam ni Queenie ang tungkol dito.
Kakasabi ko lang sa kanya kanina. Pagdating sa ganoong kagalakang balita, siguradong ibabahagi niya ito kaagad sa kanyang kapamilya. Dahil dito, alam ito ni Queenie. Malamang narinig niya ito mula nang malaman niya ang tungkol dito ngayon. Kung hindi, walang ibang paliwanag para dito. Pagkatapos magkaroon ng kahulugan ng mga bagay, inilagay ito ni Edmund sa likod ng kanyang isip. Oo, eksakto. Ang magandang balita ay nakuha ko na ang Iron Golem Technique. Excited niyang inilabas ang lihim na manual para makita ang lahat. Totoo iyon. Ito talaga ang Iron Golem Technique. Nagulat ang mga tao at nagulat silang lahat kay Edmund. Paano mo nakuha itong Iron Golem Technique, sir? Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang nagtataka. Ito ay ibinigay sa akin ng matanda, sagot ni Edmund na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang nakatatanda. Sinong matanda? Ang lahat ay patuloy na nakatitig sa kanya dahil sa gulat. Naaalala mo pa ba ang elder na binasag ang Skyward Sword gamit ang dalawang daliri? Siya ang pumatay kay Kuroki at sa kanyang alagad. Ang Iron Golem Technique ay nahulog sa kanyang mga kamay noon. Pinili niya ako sa marami, tinanggap ako bilang kanyang disipulo at ibinahagi sa akin ang pamamaraan. Lalong lumaki si Edmund habang nagsasalita. Samantala, ang lahat ng iba ay natural na nagsusuot ng inggit na mga ekspresyon. Isang beses lang itong napagdaanan ng aking master, at nagawa niyang makabisado ang pinakamataas na antas ng Iron Golem Technique, Level 9. Ipinagmamalaki ni Edmund kung gaano kalakas ang kanyang amo sa lahat. Sina Levi at Queenie, gayunpaman, ay hindi lubos na tao. Alam nila ang katotohanan, naramdaman lamang nila ang kanyang pag-uugali ay medyo bata at masayang maingay. Kaya naman, pareho nilang binaliwala ang lahat ng iba at gumawa ng sarili nilang negosyo. Ginawa ko itong sopas lalo na para sa iyo. Naglalaman ito ng maraming halamang gamot mula sa The Cardinal Hall. Sa hindi malamang pagkakataon, nadumihan ni Queenie ang kanyang mga kamay at personal na naghanda ng mga sopas para kay Levi. Natigilan si Levi. Pagkatapos ng labanan, gumawa si Queenie ng 180 in terms of attitude. Dahil doon ay medyo nabalisa si Levi. Sa tingin ko ay mas maganda ang paraan ng pakikipag-ugnayan namin dati. Ngunit pagkatapos ay muli, mayroon na ngayong medyo ilang mga bagay na nagbibigay sa akin sa halip na nalilito. Total, lumuhad pa si Edmund at nagpatira pa sa harapan ko. Gusto mo bang pakainin kita? Eto, papakainin kita. Ang katotohanan na si Queenie ay nag-alok na suotin siya ay nagparamdam sa kanya ng medyo discombobulated. Nagkataon namang nasaksihan ni Zoe ang eksenang iyon. Diyos ko, what the H*L? Nakakaloka. Sa katunayan, ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ito makatuwiran. Kinasusuklaman niya ito hanggang sa utak at masama ang tingin sa kanya. Gayunpaman, ginawan niya siya ng sopas at gusto pa siyang pakainin ng personal. Hindi kaya lahat ng sinabi niya noon ay kasinungalingan. Sa totoo lang, gusto niyang pakasalan siya. Ngunit hindi iyon posible. Naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao kahit na hindi niya alam kung bakit nagsimulang mamuo ang takot sa loob niya. Hindi nagtagal ay napansin din ito ng iba at natarante silang lahat. Iba na yata ang pakikitungo ni Queenie kay Levi ngayon, nag-aalok pa nga na personal siyang pakainin. Ito ay hindi maisip. Habang tinatitigan sila, kinuha ni Levi ang sopas mula kay Queenie at sinimulan itong lagok. Magdahan-dahan ka, meron pa, paalala agad ni Queenie. Pagkatapos, pinunasan pa niya ng panyo ang bibig ng lalaki. Ang kanyang mga galaw ay nakakagulat na banayad. Kahit si Edmund ay hindi pa nakita ang kanyang kapatid na babae na napakaamo. Siya ay palaging may pabago-bago ng isip, kaya't maraming mula sa The Cardinal Hall at umiiwas sa kanya. Nagyelo ba ang impyerno o ano? Siya ay kumikilos ng labis na wala sa karakter na hindi na ito nakakalito. Hindi na siya nag-abalang hipan pa ang sarili niyang trumpeta bagkus ay nahulog siya sa malalim na pagmumuni-muni habang ang mga tingin ay nakatutok sa kanya. Anong nangyayari dito, Queenie? Nagluto ka talaga ng sopas para sa kanya. Kahit kailan hindi ako nakainom ng sopas na personal mong inihanda sa kabila ng pagiging kapatid mo. Talagang curious siyang malaman ang dahilan ng kakaibang ugali nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2420. Pinatay ko sila. Well, wala naman masyado.
Buti na lang magkaibigan tayo after makaranas ng life and death situation together. Anong masama sa paggawa ng sopas para sa kaibigan? Umirap si Queenie. Kung tutuusin, mayroon siyang sariling agenda. Hindi ako aamin ng totoo. Kung hindi, siguradong hindi na ako papayagan ni Zoe na makipag-ugnayan kay Levi. At saka, natural lang sa isang makapangyarihang manlalaban na tulad niya na magkaroon ng ilang babae na tutugan sa kanyang mga pangangailangan. Nang sa wakas ay natapos na si Edmund sa pagmamayabang, umalis siya upang magsanay. Kasunod nito ay unti-unti na ring nagkahiwalay ang iba. Sa kabila ng pagtatanim ng mga hinala sa loob niya, umalis din si Zoe sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Kuroki ay bumagyo sa mundo. Sa Reisol niya, lalo na, ang bagay ay mas sumasabog. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Kuroki ay ang ranggo ng una sa Divine Leaderboard. Nako, patay na siya sa hindi malamang dahilan, at hindi rin nila alam kung sino ang lumabas sa kanya. Kaya naman, hindi maalis-alis ang galit nila at humingi ng paliwanag kay Erodia. Gayunpaman, walang sino man ang nag-entertain sa kanila. Sa partikular na sandali, ang mga mandirigma sa Reisol niya ay nagtipon upang talakayin ang bagay na iyon. Logically speaking, it must have been a powerhouse fighter. Hindi pa nakakabisado ni Kuroki ang Iron Golem technique sa pinakamataas na antas nito, kaya hindi nakakagulat na siya ay napatay. Pero sino ba talaga ang pumatay sa kanya? Ito ba ay isang manlalaban sa Divine Leaderboard? Kung hindi, si Erodia ay hindi makatwiran at sinasadya niya kaming kunin. Nangako si Divine Brigadier na hindi makikialam ang Cardinal Hall at Eragon sa usapin. Kung hindi ito isang tao sa Divine Leaderboard, kailangan itong bumalik sa kanilang salita, hindi ba? Kaya, kailangan nating imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito at bigyan tayo ng paliwanag ni Erodia. Eksakto. Ang huling hinamon ni Kuroki ay si Queenie. Maliban sa kanya, nandoon din si Levi. Siguradong nasaksihan nila ang lahat at alam nila kung sino ang pumatay kay Kuroki. Kung gayon, umalis na tayo at makakuha ng ilang sagot mula sa kanila. Lipat na tayo agad. Sa lalong madaling panahon, 6 na mandirigma sa Divine Leaderboard mula sa Reisol niya ang pumunta sa Erodia. Kabilang sa mga ito ang tagapagmana ng Muramasa Blade, isang walang katulad na Maven na nagre-rango sa ikapito sa Divine Leaderboard. Ang iba pang 5 ay nire-rango sa loob ng 100 sa Divine Leaderboard. Maaari silang itinuring na isang pangkat ng mga mandirigma na naglalagay ng buong puwersa, na determinadong makarating sa ilalim ng mga bagay kasama si Levi. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Northampton at naghihintay sa paligid. Napansin agad ni Levi ang presensya nila at sadyang pinaalis ang lahat. Sa huli, tanging siya, si Queenie, at ang dalawa na nasa solitary training ang natira. Labis na naguluhan si Queenie kung bakit pinaalis ni Levi ang iba. Baka may gusto siyang gawin sa akin. Pumunta ka at maghanda ng isang brush sa sahig at iba pa. Mamaya ka na maglinis, utos ni Levi. Lalo lang siyang naguguluhan. Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Gayunpaman, pumunta pa rin siya at inihanda ang mga bagay na gaya ng itinuro. Pagsapit ng gabi, ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard mula sa Reisol niya ay agad na tumungo sa manor matapos matiyak na walang tao sa paligid. Whoosh! Pumasok ang 6 na mandirigma, pinalibutan sina Levi at Queenie. Sino kayong lahat? Sabay atake ni Queenie. Gayon din, kumilos ang tagapagmana ng Muramasa Blade, na nasa ikapitong ranggo sa Divine Leaderboard. Habang kumikinang ang mga talam sa liwanag, mabilis niyang sinupil at pinigilan siya. Tungkol naman kay Levi, wala silang pakialam sa kanya. Pagkatapos ng lahat, paano maihahambing ang isang tao sa pansamantalang leaderboard sa mga nasa Divine Leaderboard? Aba, napakatalino mo na hindi ka man lang lumaban. Ang paglaban ay magtatapos lamang sa kamatayan. Kaya naman, mas mabuting makipaglaro ka na lang. Tuwang-tuwa na tumango ang tagapagmana ni Muramasa Blade nang makitang nakaupo lang si Levi na hindi lumalaban. Lahat kayo taga-Reisol niya. Bakit ka nandito? Tanong ni Queenie sa malamig na boses. Bakit? Mas alam mo iyon kaysa sa iba, hindi ba? Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita, naunawaan si Queenie.
At the same time, naintindihan din niya kung bakit sinabihan siya ni Levi na maghanda ng floor brush and the like kanina. Oh well, talagang binabaril nila ang kanilang sarili sa paa. Lakas ng loob talaga na naglakas loob silang puntahan at guluhin siya. Spill. Sino ang pumatay kay Kuroki at Hirai noong araw na iyon? Sabihin mo sa amin ang totoo, at ililigtas ka namin. Kung hindi, papatayin ka namin. Sabay sigaw ni Levi, huwag mo akong patayin. Magsasalita ako, sasabihin ko sa'yo. Actually, ako ang pumatay sa kanila.